Halika. Ipasok ninyo ang panganay na binibini sa sasakyan. Ilan lang sila? Binibini, bumalik ka na. Kailangan ka ng pamilya yun. Kayo ang nagpumilit sa akin na pumunta rito. Ngayon kayo ang naguutos sa akin na bumalik upang magpakasal kapalit ng iba. Kayo pa rin. Talagang napakawalang hiya ninyo. Ang pagkamatay ng iyong ina noon, hindi mo ba ito lihim na iniimbestigahan? Ang Yuns Group na itinatag ng iyong ina, payag ka bang mapunta lang sa iba? Tiyak na aalamin ko ang katotohanan. Ang sa nanay ko, ay babawiin ko lahat. Aalis muna ako pansamantala. Ang bagay, ituloy mo ang investigasyon. Yun, Shi. Sa wakas nakabalik ka na. Nung una kasi, pinatira ka ng tita mo sa probinsya, wala namang mahirap lang ang sitwasyon namin noon. Ngayon bumalik ka na, kami, ang pamilya, sa wakas makukumpleto na ulit, aray ko. Dapat ba kitang tawaging tita o stepmother? Pagkabalik niya, sinaktan niya agad ang nanay ko. Halimaw, talagang taga-probinsya. Ikaw at ang taong gulay na iyon, talagang bagay kayo. Ikaw at ang taong gulay na hindi makapagsalita. Kayo ang mas bagay, di ba? Ikaw ngayon ang magpapakasal sa nangungunang mayayamang pamilya Kin. Kahit na ang batang Ginoong Kin ay isang taong gulay ngayon, ang pagpapakasal doon, ikaw ang hamak na yan ang nagkaroon ng mataas na antas. Bakit hindi ikaw ang magpakasal doon? Para naman pantay na kayo. Marami ka pang sinasabing walang kwenta. Sa huli, ikakasal ka rin naman. Kung ganon, pwede mong papurihan ang anak mo na makapagpakasal sa isang mayaman, ginawa mo pa akong pakikinabangan. May nanay bang tulad mo? Ikaw na hamak na babae, bitawan mo ako. Shufen, Tingnan mo ang mabait mong anak, sinaway ko lang siya ng 2 salita, pero nanakit pa siya. Yunsi, ako ang tatay mo. Kapag pinagpakasal kita, kailangan mong magpakasal. Magpapakasal ako kung ganon. Ibalik mo ang kumpanya ng nanay ko. Ang Yunshi Group ay ang pinaghirapan ng nanay ko. Hinding-hindi ko hahayaan na mapunta ito sa inyo. Yunsi, ang kumpanya ay pinaghirapan din namin ng nanay mo, di ba? Siyempre, ikaw ang anak namin. Gusto mong bumalik at pamahalaan ito. Pwede rin naman. Pagkatapos mong magpakasal sa pamilya Chin, pwede kang bumalik anytime para mag-aral. Hindi ko kailangan bumalik sa kumpanya para mag-aral kung paano magpatakbo. Ang gusto ko ay ang Yunshi Group na itinatag ng nanay ko. Ibabawi ko ang lahat ng sa nanay ko. Para mabawi ang kumpanya ng aking ina, kailangan kong gamitin ang pamilyang Qin bilang springboard. Qin Yansheng. Gusto kong malaman anong uri ng tao ang asawa kong ito. Ang isang lalaking tulad nito, naging gulay. Talagang sayang. Kailangan kong subukan kung totoo ba. Kaya ba, gulay talaga siya? Hayaan mong subukan ko. Hindi ka ba napapagod magkunwari ng ganyan katagal? Ngayon tayong dalawa lang ang narito. Pwede ka nang bumangon. Kahit na nagkukunwari kang gulay, pero ang katawan mo ay may lason talaga. Kung magpapatuloy ito, mabubuhay ka lang ng 5 pang taon. Kaya, nagkunwari kang gulay para protektahan ang sarili mo, isa kang matalinong tao. Ang lason mo, kaya kong gamutin, ngunit, kailangan nating magtulungan. Kung magkukunwari ka pa, kikilos na ako. Magkunwari ka pa,
Baka saktan na kita. Ang tapang mo naman. Sino ang nagpadala sa'yo? Sa mundong ito, wala pang nakakapagpadala sa akin. Ano ang ginawa mo sa akin? Natusok lang naman ng kaunti. Bakit kinakabahan si Senyorito Kin? Sabihin mo na. Ano ba talaga ang gusto mo? Matutulungan kitang alisin ang lason. Pero, may kondisyon ako. Marunong kang mag-alis ng lason? Bakit ako maniniwala sa'yo? Madali lang yan. Pwede mong subukan. Mukhang may silbi pa rin ang pinilit na kasal. Ngayong gabi ay ang gabi ng kanilang kasal. Bantayan ninyong mabuti rito. Walang sino man ang pwedeng pumasok. Opo. Nakalimutan mo ba ang sinabi ni Lolo kanina? Ngayong gabi ang unang gabi ng ating kasal. Sa itsura mo namang ganyan, gusto mo pa rin gawin yon? Mukhang kailangan ko talagang imbestigahan ng maigi ang babaeng to. Sisi, ang mga pasalubong mo sa pagdalaw ngayong araw, lahat ay naihanda na para sa'yo. Lolo, hindi naman po kailangang mag-abala. Dumating na rito kanina ang doktor. Sinabi niyang halos gumaling na si Weng Sheng. Di na raw magtatagal. Magigising na rin siya. Si Yunshi na batang suwail na yon, hindi ko pa nga siya napagbayaran sa huling nangyari. Kapag naglakas loob pa siyang bumisita ngayon, siguradong tuturuan ko siya ng leksiyon. Itong bihis mo, Young Master Kin, para saan yan? Sasamahan ko ang asawa ko bumisita sa pamilya niya. May problema ba ron? Mas mabuti pang kumilos ka ng maayos. Magkaiba tayo ng mundo at di dapat mag-abala sa isa't isa. Kapag pinikon mo pa ako, hindi na talaga gagaling ang sakit mo. Ay, matindi rin pala ang init ng ulo mo. Sinasabi ko sa'yo, ako, tinutupad ko lang ang tungkulin ko bilang asawa. Mas mabuti mag-ingat ka. Huwag kang makilala ng mga yon. Baka masira pa ang mga plano ko. Relax. Ang tulad ng mumunting pamilyang yun na wala sa kalingkingan. Kahit kailan, hindi karapat dapat makita ako. Ginang, binibini, Bakit ka nagmamadali? Magsalita ka. Panganay na binibini. Narito ako. bumalik na po si binibining yun, si. Akala ko kung ano na. Bumalik lang naman pala. Kailangan pa ba akong personal na sumundo? Hindi na. May mga paa ako. Kaya kong lumakad mag-isa. Huwag mong isipin na porke ikinasal ka sa pamilya Chin, ayos ka na. Isa ka lang ligaw na bata. Huwag kang masyadong managinip ng pagiging mayaman at sikat. Ang sampal na ito ay para ipaalam sa'yo. Ako na ngayon si Ginang Kin. Kasamang bahay. Nasaan si Yun Jianxing? Ilabas mo siya. Kasamang bahay? Opo. Ay, bumalik na si Shi. Tatay, tingnan mo ang ugali niya, ang bastos. Tumahimik ka, magpakatino ka. Huwag mo siyang galitin. Narito ako para kunin ang akin. Huwag kang magmadali. Halika, sabihin mo kay tatay. Kumusta ka doon? Mabait ba sila sa'yo? Huwag kang magpalit ng paksa. Ayusin muna natin ang paglilipat ng kumpanya bago tayo magkuwentuhan. Hindi mo maintindihan ang mga usapin sa kumpanya. Mahusay na pinamamahalaan ni tatay ang kumpanya. Kahit wala kang gawin, pwede ka ring maging boss. Bakit mo ibibigay ang kumpanya sa kanya? Kasal na Kaya ibig sabihin, hindi ninyo tutuparin ang inyong pangako? Takot lang ang tatay mo na lokohin ka? Kaya tinulungan kanyang pamahalaan ng kumpanya? Talaga? Hindi ka pa rin ba nagtitiwala sa tatay mo? Hindi ako nagtitiwala sa inyo. Sinasabi ko sa'yo, Yunshi, simula pa lang, hindi namin talaga inisip na ibigay sa'yo ang kumpanya, mga tao. Sa tingin mo ba ay makukuha mo ang Yunshi sa pagbalik mo? Sa tingin ko, nabaliw ka na? Mga tao, palabasin ninyo siya. Maglakas loob ka?
Kahit ang kumpanya ng nanay mo ay nagawa kong kunin, matatakot pa ba ako sa iyo? Titingnan ko kung sino ang maglakas loob na hawakan ako. Talaga bang iniisip mo na si Lolo Kin ay makikipag-away sa iyo at sa pamilya yun? Mga tao, sige na. Ikaw. Anong gagawin mo? Kung maglakas loob kang gumalaw, hindi ka patatawarin ng tatay mo. Rebelding anak, subukan mong hawakan siya. Yunshi, maliit na babae kang bastos. Bastos? Sino ang sinasabi mo? Gusto mong mamatay. Ikaw, munting hayop, naglakas loob kang kalabanin ako. Tatay, huwag mo siyang palampasin. Wala ba kayong silbi? Sige, sabay-sabay kayong sumugod. Sugod! Ito. Isang grupo kayong walang silbi. Aayusin ko ang aking pamilya. Maglakas loob kang hawakan ang young madam? Yansheng, Yunshi, sobra ka na. Pati ang tatay mo sinaktan mo. Sinabi ng aming lolo na sinumang maglakas loob na hawakan ang young madam ay nangangahulugang kalaban ang pamilya Qin. Yunshi, ano ngayon kung nakapag-asawa ka sa pamilya Qin? Ikaw ay kapalit lamang. Pag-uwi ko ay sasabihin ko kay Lolo Qin na si Yunshi ay isang babaeng probinsyana lamang na magbibigay lamang ng kahihiyan sa inyong pamilya Qin. Sinabi rin ng aming lolo, basta't gusto ng young madam, bakit hindi ibigay sa kanya ang Yunshi? Bibigyan kita ng 1 segundo. Pipirma ka ba o hindi? Pipirma ako. Tayo na, young madam. Gusto mo bang magplano ako ng maaga at gawin sa iyo ang ginawa ko sa nanay mo? Kung patuloy mo akong titingnan, dudukutin ko ang mga mata mo. Interesado ako. Kung ayaw mong mamatay, huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Kung gusto mong pagalingin kita, kailangan mong makipagtulungan sa akin. Sa pamilya Qin, gusto ko lang makahanap ng libreng matutuluyan. Itong card na ito, mayroong 1 bilyon. Ito ang perang pinangako ni lolo sa iyo bilang dote. Kung gayon, bilang kapalit, gagamutin kita. Gagamutin? Hindi ako magpapaturok. Hindi ako magpapaturok. Hindi ako magpapaturok. Hindi magpaturok. Hindi magpaturok. Hindi magpaturok. Boss, sa wakas sinagot mo ang telepono. Kakareceive lang namin ng balita. Ginagamit ni Yon Jengsing si Yon Yu para lapitan ang pamilyang Gao. Siguro ay gusto niyang gamitin ang pamilyang Gao para pahirapan ka. Alam ko, mag-iingat ako. Kayo rin, mas maging maingat nitong mga nakaraang araw. Sige po. Tapos boss, May sasabihin ka ba? Diretsuhin mo. Huwag kang masyadong lumapit sa akin. Natatakot ka ba sa akin? Bakit ako matatakot sa iyo? Huwag mong kalimutan, nasa kamay ko pa rin ang buhay mo. Sis, Anong ginagawa mo? napakaganda ng iyong mga mata. Qin Yunsheng, bitawan mo ako. Kung hindi mo ako bibitawan, hindi na kita igagalang. Sis! O tawagin mo akong asawa o tawagin mo akong mahal. Sa tingin ko, tawagin mo na lang akong Qin Yunsheng. Ikaw? Pinapatay mo ang iyong asawa, hindi ba? Young Master Qin, ang iyong kondisyon ay halos bumalik sa normal. Gayunpaman, hindi pa rin namin natukoy ang medikal na kasanayan ni Young Madam kung saan nagmula. Ipagpatuloy ang paghahanap. Hindi ba si Yunshi yun? Tingnan natin kung ano ang gagawin mo. Linger, kumusta na ang ipinapaimbestiga ko sa iyo? nagbigay na kami ng pain sa Qin Group. Gaya ng inaasahan, sinundan kami ni Mr. Qin.
at nag-alok ng pakikipagtulungan. Qin Rongjeng. Matapos mawalan ng malay si Young Master Qin, si Qin Rongzeng ang kumontrol sa Qin Corporation. Kaya pala, niligtas ko si Qin Yunsheng, pero hindi sinasadyang nasira ko ang plano ni Qin Rongzeng. Nakita mo, Mr. Gao? Magaling. Basta dalhin mo siya rito sa akin. Ang proyektong iyon na ginawa mo, pipirmahan ko agad. Sige, napagkasunduan. Napagkasunduan. Pupunta ako sa banyo. Sige, Ate, bakit ka nagmamadali? Ano ba ang gagawin mo? Uy, hindi ka pa rin nadala sa pagkatalo, ano? Ate, bakit ka mag-isa rito? Naiinip ka na ba dahil sa halos patay mo ng asawa at naghahanap ka ng ibang lalaki? Malas mong magsalita. At ang Yun Zhenxing na iyon ay talagang walang kahihiyan. Para sa negosyo, pinaalis ka para samahan ng mga lalaki. Ano, natutunan mo na ang lahat ng mga trik ng iyong ina? Anong pinagsasabi mo? Binibining yon. Paano kung bigyan mo ako ng karangalan at uminom tayo ng 2 inumin? Sino ka ba sa tingin mo? Yunshi, sino ka rin ba sa tingin mo? Si Ginoong Gao. Ay ang presidente ng isang kagalang-galang na nakalistang kumpanya. Isang karangalan na yayain kanyang uminom. Huwag kang maging bastos. Anong problema kung bastos ako? Ako ang gumawa ng bagay na iyan na pagpapalit ng kasal para sa iyo. At ngayon, gusto mo pa rin akong gamitin para umangat? Tumahimik ka. Ano? Naasar ka ba dahil tama ang sinabi ko? Yunyu, simula ngayon lumayo ka sa akin. Hoy. Hindi masama. Matapang ang ugali. Pero mas matapang, mas gusto ko. Mga tao. Hawakan niyo siya at pilitin siyang uminom ng uminom. Hindi ba napakayabang mo lang kanina? Sige ganito. Basta inumin mo itong alak. Ngayong gabi, pasasarapin kita. Ikaw. Ikaw, ano ang gagawin mo? Hi boss, sa susunod, umiwas ka sa akin. Kung hindi, hindi na ito ang mangyayari. Ate Shi, ayos ka lang ba? Kailangan nating mag-iwan ng kahit ano, para naman makatarungan sa kanyang pagsisikap. Sheng, magaling ang paggaling ng iyong katawan. Hindi kaya't nagpatawag ka ng magaling na doktor? O baka naman ang iyong bagong asawa, mayroon talagang kapangyarihan? Asawa ko nga. Iba talaga. Hindi ko talaga akalain na maaga ka palang nagpakasal. Kung sakaling magising ka at ipahayag ang balita ng kasal mo. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa labas. Malalaman natin bukas. Aalis na ako. Ang bilis naman. Kung hindi pa ako babalik ngayon, mag-aalala ang asawa ko. Sheng, nagbago ka. Gising na ang binata. Sa ngayon, mukhang ayos lang siya. Mabuti! Mabuti! Talaga, tulad ng pagbabasbas sa mga ninuno, akala pa ng lolo, hindi ka na gigising. Halika. Siya ang asawa mo. Ang swerte ng ating pamilya. Mula nang magpakasal siya, gumising ka na. Lolo, kagigising lang ni Aisheng. Kailangan pa niya ng panahon para magpagaling. Sa tingin ko, mas mabuti kung magkahiwalay muna tayo ng silid. Hindi! Bagong kasal pa lang. Paano maghihiwalay ng silid? Lolo, ang tungkol sa akin at sa aking asawa, pag-uusapan namin. Magpahinga na lang po muna kayo. Sige. Mag-usap kayo. Magpahinga rin kayo. Asawa? Medyo sobra naman yan. Bagong kasal pa lang tayo. Hindi yata tama? Qin Yunsheng, buong panahong ito sa sofa ako natulog. Kawawa naman ang asawa ko. Simula ngayon, tayo'y matutulog sa isang kama. Huwag kang mag-alala. Ako, hindi ako mag-aalala na sinasamantala mo ako. Bitawan mo ako. Hindi ko bibitawan. Anong ginagawa mo? Qin Yunsheng, kaya kitang iligtas at kaya rin kitang patayin. Binata, nakatulog na po ang ginang.
Ang pinapaimbestiga ko sa iyo, may lead na ba? Wala pa po. Napakahirap hanapin ang kinaroroonan ni Yun Shiju. Sinasadya niyang burahin ang kanyang mga bakas, hindi masubaybayan. Ang pamamaraan ng paggamot ni Yunshi at ni Yunshi Jiu, bakit napakapareho? Ano ba talaga ang koneksyon niya sa medikal na henyo na si Yunshi Jiu? Sa totoo lang. Pumunta ka sa probinsya kung saan nanirahan ng ginang. Gusto kong malaman ang lahat tungkol sa kanya. Opo. Hisi, kulang sa pondo ang Yuns? Hisi, kamusta ka sa pamilya, Kin kamakailan? Huwag ka nang magpanggap. Sabihin mo, ano ang kailangan mo sa akin? Hisi, sinabi ng matandang Ginoong Chin, para sa ikagagaling ng apo niya, maglalabas siya ng pondo. Para sa Yuns na 1 bilyong yuan. Tanungin mo siya, kailan niya ito ipapautang? Sabi ni Lolo. Ibinigay niya sa akin ang perang iyon. Hindi niya sinabing mag-invest sa Yuns Group. Mali ba ang dinig ninyo? Ang perang iyon, hindi kaya ninakaw mo? Ninakaw? Iyon ang perang ibinigay sa akin nang ikasal ako sa pamilya Kin. Bakit? May problema ba? Ikaw, Hisi, ngayon ay kulang sa pondo ang Yuns. Maaari mo bang ilabas muna ang 1 bilyong iyon? Pagkatapos na makaikot muli ang pondo ng Yuns, ibabalik ko ito sa iyo. Ayos ba? Ang Yuns Group ay may problema. Anong kinalaman niyan sa akin? Oo nga pala, nakalimutan kong sabihin sa inyo, dahil ayaw mong isuko ang posisyon ng chairman, kaya pinigilan ko ang mga produktong iluluwas ng Yuns Group. Kaya sa tingin mo, ilalagay ko ang pera sa kumpanya para tulungan kang malampasan ang iyong paghihirap? Masamang anak. Gusto mo ba akong patayin sa sama ng loob? Masamang anak ka. Gumagaling ang asawa ko. Pagkatapos ng ilang araw ng acupuncture, mas gumanda ang pakiramdam ng katawan ko. Kim Yun Sheng. Napakaliwanag ng sinabi ko, tutulungan kitang mag-acupuncture at hindi tayo manghihimasok sa isa't isa. Pero ngayon, tawag ka ng tawag sa akin na asawa, naiinis ako. Naiinis? Kung naiinis ka, ibig sabihin, nagpapabaya ang asawa mo. Umalis ka, bitawan mo ako. Kung hindi mo ako bibitawan, hindi na ako magiging maamo. Tingnan mo, ang bait-bait ko. Pero asawa ko, huwag ka sanang mag-alinlangan sa akin. Ako, gustong gusto ko kapag hindi ka maamo sa akin. Sinasabi kong maging maamo ka sa akin. Hindi mo ba maintindihan? Kung gagawin mo pa rin ito sa susunod, kakailanganin niyang mag-ingat. Kung hindi mo gusto iyan, then magpalit tayo ng posisyon. Sige, kung gusto mong maging isang gulay. Amo, nakabalik na po kayo. Sheng, gising ka na. Sobrang saya ni tatay. Iyon. Kumusta ang pakiramdam mo? Gusto mo bang maghanap pa ng ilang eksperto para matingnan ka? Hindi na tatay. Pero na-shock ka siguro? Na nagising ako ngayon, di ba? Tay, Nakabalik ka na? Umupo ka at mag-almusal. Kumain na ako. Aakyat lang ako para maligo. Mauna na kayong kumain. Teka lang. Sisi! Ito ang tatay ni Asheng. Shishi, ang regalo ninyo sa kasal. Babawi kami mamaya. Salamat, Tay. Qin Yuan Sheng, bakit hindi ka pa mamatay? Gusto mong guluhin ang tuluyan ng plano ko? Sino ang nagpapasok sa iyo? mahal, tinitingnan ko lang. Kung mag-acupuncture ako mamayang gabi, huwag kang masyadong sensitive, okay? Sasabihin ko ito sa huling pagkakataon, huwag mo akong tawaging mahal. Huwag kang magtataka kung magiging bastos ako. Ayaw mong tawagin kitang mahal. Eh ano ang itatawag ko sa iyo? Tatawagin kitang Shishi? Little Shi? Baby Love? Pumili ka. Bakit? Walang gusto. Ayos lang. Makasanayan mo rin at magugustuhan mo. Mukhang hindi ka nasanay sa karayom ko. Shishi? Gustong gusto ko ang hitsura mo ngayon.
Alam mo ba, ano ang gusto kong gawin ngayon? Alam mo ba ang karayom ko? Saan ang pinakagusto kong itusok? Hija! Tuloy, tuloy! Ayos lang si Lolo. Sige lang, ipagpatuloy nyo. Kaya, Napakasama mo, Qin Yuansheng. anong masama? Wala naman akong ginagawang ganito sa ibang babae. Sa asawa ko ginagawa, ano ang masama doon? Sa tingin mo, hindi kita kayang ipadala sa impyerno? Ang buhay ko naman ay galing sa'yo. Kung gusto mong kunin, pwede mo itong kunin anumang oras. Kaya naman, normal na lalaki rin ako. Asawa, ano ang mali sa paggawa ng nararapat na dapat gawin? Bastardo. Lolo, Ganun kabilis natapos. hindi lolo, iyon ay... Si Yuan Sheng, ang lalaking ito, nakakahiya na lalaki pa siya. Wala man lang silbi. Butler! Butler! Maghanda pa ng marami ng pinakamasarap na tonic soup. Maglagay pa ng marami para sa pampalakas. Asawa ko. Kung may pangangailangan ka, pwede mo akong sabihan. Hindi ito ang uri ng bagay na isinusumbong. Manahimik ka. Asawa ko, baka mamaya ipapakita ko sa iyo ang tunay kong galing para hindi na pagdudahan ni Lolo. Di ba? Patuloy kang magsasalita ng kung ano-ano, papanatilihin kitang tahimik. Kung ikaw ay gustong gawin iyon, pwede kitang tulungan. Asawa ko, ito ay ang pagtupad sa mga obligasyon ng mag-asawa. Kaya sigurado na, kailangan mo akong tulungan. Na mag-asawa tayo, hindi ba? Ikaw, Asyang, dahan-dahan lang. Teka lang. Asyang, parang bumalik na siya sa dati. Asyang, yung pampagana, kailangan mo pa ba? Anong pampagana? Ako pampagana? Matanda. blah. Isang seksyon ay mas mahusay kaysa sa 6 na seksyon. Asyang, malapit na ba ako magkaroon ng apo sa tuhod? Maghahanda ako ng isang piging para sumaya rin ako. Tatay, gising na si Asheng. Karapat-dapat ipagdiwang. Mas mabuti kung ang bagay na ito ay hayaan nyo sa akin. Sige, Malapit na siyang magkaapo sa tuhod. Gising na si Qin Yusheng. Nabalitaan ko. Ang pamilya ni Chin ay magho-host ng isang salusalo, sinasabing para sa kaarawan ni Young Master Qin. Ma, kasalanan mo, na hindi mo ako pinayagan magpakasal noon. Kung ako ang nagpakasal, ano pa ang magagawa ni Yunsi ngayon? Zhenxing, sabihin mo, ang biglaang paggising ni Young Master Qin? Hindi kaya siya magiging lumpo? Ma, bakit hindi mo pa rin maintindihan? Lumpo man o hindi si Young Master Qin, ang salimpusa na yan ay legal niyang asawa, maari siyang magmana ng ari-arian. Zhenxing, dapat tayong makahanap ng paraan. Hindi tayo pwedeng payagan na daigin ng munting salimpusa na iyon. Huwag mong kalimutan, napakasama ng salimpusa na iyon na nagpanggap na si Xiaoyu para magpakasal. Pagdating ng panahon, ipapasa natin ang lahat ng ito sa munting salimpusa na iyon. Sasabihin natin na si Xiaoyu ay may sakit noon, kaya nagkaroon siya ng pagkakataon. Hayop ka! Anong karapatan mong makipag-agawan sa akin? Mahirap. Uy, nagkukunwari kang patay sa sahig. Hindi ka ba matapang? 50,000 piso ang damit na yan. Sa tingin ko, hindi mo kayang bayaran. Kaya ka nagpapanggap na patay dito, ano? Grabe na yan. Napakayabang naman ng may pera. Bakit ninyo siya kinukutya ng ganyan? Sa tingin ko, masama ang pakiramdam ng dalaga. Tumawag na lang kayo ng 120. Hindi ninyo ba nakikita na nagkukunwari lang siya? Kung tutulungan niyo siya, bayaran niyo muna ang utang niya. Nasaan ang manager? Bilisan nyo, tawagan nyo ang 120, inatakihan siya sa puso. Sino kaya ito na nagpapanggap na mabait dito? Anong 120? Sa tingin ko, dapat 110 ang tawagan. Ma-manager, wala na siyang hininga. Ano? Syoaran? Syoaran? Anong nangyari sa'yo? Huwag mo akong takutin. Bilisan nyo, dalhin siya sa ospital. May history siya ng coronary heart disease. Sige. Nara.
Ganito ba ang turo sa'yo ni Zhao Shufen? Nambubuli ng tao at walang pinipiling kausap. Kung hindi lang siya nailigtas agad, isa kang mamamatay tao. Bakit mo sinasaktan ang kapatid mo? Huwag kang magsinungaling. Wala akong kapatid na ganito kawalang galang. Yongsi, sasabihin ko sa iyo, baliwala pa kung inaapi mo ang kapatid mo, pero ngayon sinaktan mo pa siya. Huwag mong isipin na porke ikaw ang young madam ng pamilya Qin, ay pwede ka nang magkagulo. Sasabihin ko sa iyo, hindi ako takot sa iyo. Binibini, seryoso mo nang naaabala ang negosyo namin. Guard, palabasin niyo siya. Ito ba ang serbisyo ninyo? Young Master, nagkaroon ng alitan ng Young Madam sa Bayi Mall. Tara, puntahan natin at tingnan. Bakit pa kayo nakatunganga? Kayo lang? Nangahas ba kayong galawin ako? Kahit ang general manager ninyong si Chen Chao, ay kailangan pa akong pagsilbihan. Karapat-dapat ba kayo? Ikaw, may kakilala sa aming general manager. Ginang, paumanhin, aayusin namin agad. Ikaw? Ikaw na mayabang na nilalang, hindi ka nga karapat-dapat magtalibong. Maglalakas loob ka pang manakit? Ang reputasyon ng pamilya, yun, lahat ay sinira mo. Tunay na probinsya ng bata. Sige, lakas loob kang hamunin ng aking hangganan. Tingnan ko kung ililigtas ka pa ni Yun Zhencheng sa pagkakataong ito. Huwag kang mag-alala. Lahat kayo ay may parte. Ikaw na impacta ka, ididemanda kita ng sadyang pananakit. Idemanda mo? Akala mo ba takot ako sa'yo? Hoy Chen Chao, bumaba ka agad. Binuli ako ng kung sino sa mall mo. Nakilala pala ng babaeng ito si Manager Chen. Siya? Kilala si Manager Chen? Sa tingin ko, nagpapanggap lang siya. Si Manager Chen ay ang presidente ng ating Bayi Group. Hindi siya kayang makita ng ganitong maliit na tao. Bilisan nyo, kaladkarin nyo siya. Chen Chao, ito ba ang empleyadong tinuruan mo? Isa-isa silang nagmamalaki sa likod ng iba? Mukhang hindi mo na kailangan buksan ang mall na ito. Opo. Tama ang sinasabi ninyo. Tiyak na paigtingin ko ang pagsasanay sa bagay na ito. Sinisigurado kong hindi na mangyayari ang ganito sa susunod. Manager Chen, ang pamilya. Yun namin ang malaking kliyente ng mall ninyo. Anong ibig mong sabihin? Siya ang pinoprotektahan mo at ako'y binabalewala? Yun Shi, akala ko'y kung anong pinanghahawakan mo para maging ganyan katapang. Yun pala, naging kabit ka pala ng iba. Bakit? Hindi pa rin ba sapat sa iyo ang pamilya Qin? Ngayon ay kumapit ka na kay Manager Chen? Tumahimik ka. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob? Nasiraan si Binibining Yunshi. Si Binibining Yunshi ang aking tagapagligtas. Ang siraan si Binibining Yunshi ay ang siraan ako. Tandaan ninyo ito. Mula ngayon ang magina na ito. Bawal nang pumasok sa aming mall. Bukod pa rito, ang mga nasirang gamit ay babayaran ng 10 beses. Zhao Shufen, ang mga utang ay isang binabayaran. Sa tingin mo gaano karami ang tsansa mong manalo? May mga bagay na hindi ko sinasabi, hindi ko ginagawa, pero patuloy mong sinusubukan ang pasensya ko. Dahil dito, hindi rin kita palalampasin. Ma, anong nangyayari sa iyo? Huwag mo akong takutin, Ma. Dadalhin kita sa ospital. Binibining yon. Pakiusap bayaran muna ang utang ninyo bago kayo umalis. Bakit kailangan kong bayaran? Hindi lang naman ako ang nakasira ng damit. Dahil madalas ninyong tinatangkilik ang tindahan namin, ayaw namin masyadong maging pangit ang sitwasyon. Pero kung ganyan ang ugali mo, mapipilitan akong tawagan mismo si G. Yun. At may kasamang sulat mula sa abogado. Boss, mukhang ayos naman ang performance ko ngayon, di ba? Yung nilagay niyo sa akin nung nakarang operasyon, maayos na ang paggaling. Gusto mo bang makita ang resulta ng paggaling? Walang interes. Alis. Sige, boss. Mabilis akong aalis. Bukas ng tanghali, magkasama tayong kumain. Yun Zhencheng, hanggang kailan mo ba ako gagamitin? Lumabas ka. Bakit ako lalabas? Isang asawa ang pumasok sa kwarto ng kanyang may bahay, hindi ba't natural lang yon? At saka, sa totoo lang, dapat magkasama tayong matulog. Uulitin ko. Lumabas ka. Bakit ka nagagalit? Sino ang nagpagalit sa aking asawa? Tutulungan ka ng asawa mong ayusin siya? Anong meron akong sasabihin sa iyo? Kahit may nagpagalit sa akin, anong kinalaman mo doon? Ngayon na. Kaagad, umalis ka sa kwarto ko. Sabi mo hindi ka galit? Malinaw na galit ka. Bakit? Kulang ba ang pagtabi ko sa iyo nitong mga nakaraang araw? Kaya malungkot ka.
Ikaw, Sige na, tingnan mo ako. Alam ko, hindi mo kayang mamatay ako. Kaya huwag kang magsalita ng masama sa akin. sinabi ko na. Lumayo ka sa akin. Kung hindi, ipapadala kita sa impyerno. Maging matalino ka, wag mo akong asarin. Hindi ba ikaw ang unang nang asar sa akin? Kung hindi mo ako iniligtas, matagal na siguro akong nasa impyerno ngayon. Kaya ikaw ang nagligtas sa buhay ko, kaya kailangan mo akong panagutan. Yongsi, poprotektahan kita tulad ng aking buhay. Hindi kita hahayaang makaramdam ng kahit katiting na sama ng loob. Kaya ang puso mo, kailangan mong matutong tanggapin muna ako, okay? Hindi ko alintana kung gusto mo o ayaw mo. Ipaglalaban kita laban sa buong mundo. Pinili na kita, ikaw lang sa buhay na ito. Sino man, imposibleng. Agawin ka sa akin. Ako, gusto kong maging permanenteng bisita sa puso mo. Bali. Huwag kang magmadali, susubukan ko muna. Sisi, nabalitaan kong niligtas mo rin si Chen, ang boss ng bayi. Kilala mo ang ganoong kalaking boss? Bakit hindi mo agad sinabi, hindi ba? Imbitahin mo siya. Ang mga produkto ng aming pamilya ay maaaring makapasok sa bayi mall. Paano kung sabihin kong ayaw ko? Ikaw, Yunsi, sa totoo lang, wala kang kaunting respeto sa akin, hayaan mo na. Hindi na ako makikipagtalo sa iyo. Pero ang tatay mo ay para sa negosyo ng kumpanya. Ang kumpanyang ito ay binuo ng nanay mo. Ngayon na may krisis ang kumpanya, hindi ka ba tutulong? Karapat-dapat ka ba sa nanay? May mukha ka pa bang banggitin ang nanay ko? Ngayon ako nandito para lang sabihin, kung ano ang nakuha mo mula sa nanay ko, ipapabalik ko sa iyo ng may tubo. At saka, simula nang ipadala mo ako sa probinsya, wala na ako, kaya huwag mong gamitin ang pagiging ama mo para apihin ako. Ang posisyon mo bilang chairman ng Yun Group, hindi ka magtatagal. sa iyo lang, isang maliit na babae, nangangarap. Talaga bang akala mong iyo ang kumpanyang ito? Sige, kukunin mo na lang. Isang babaeng galing sa probinsya, napakalakas ng loob na magsalita ng ganyan. Tingnan mo na lang kung makukuha ko. Huwag mong isipin na ang pagkamatay ng nanay ko, kayo lang ang nakakaalam. Ang mga ginawa ninyo, pagsisisihan ninyo. Ginoo yon? Ginang yon? Hindi ko alam, interesado ba kayong magkaisa? Si Hihi, ilang araw na lang, ang ating pamilya magho-host ng birthday party para kay Asheng. Sa panahong iyon, kukuha ako ng espesyal na stylist para ayusin ka ng husto. Gawin kang maganda, kaakit-akit. Gusto kong malaman ng lahat. Ang perpektong magkapares kayong dalawa. Lolo? Asawa? Ano ang pinag-uusapan ninyo ng asawa ko? Asawa? Asheng, tatay. Asheng, Ang birthday party sa weekend. Handa ka na ba? huwag kang mag-alala. Tatay, ang birthday party ng anak ko, siguradong magiging maganda ang pagdaraos ko. Ma'am, Huwag mo akong sisihin kung bakit ako naging malupit, bakit mo inagaw ang lahat na para sa akin. Linger, pwede mo bang dalhin sa akin bukas iyang gift box sa studio? Birthday ng asawa ko. Kailangan ko siyang bigyan ng regalo, di ba? Walang problema. Teka, Ate Shi, kailan mo planong simulan ng pag-aasikaso? Sa bagay tungkol sa Yun Group? Siguro pagkatapos ng birthday. Bakit? Mahal, nasaan ka? Na-miss kita. Umalis ka. Mahal, wag mo naman akong ganyanin. Magtatampo ako. Nasaan ka ba? Pwedeng puntahan kita? Naghanda ako ng sorpresa para sa'yo. Kim Yun Sheng. Huwag mo akong pilitin na patayin ka. Gusto mong subukan? Paano kita mahahanap? Mahal, sigurado ka bang ikaw mismo ang pupunta? Ipadala mo sa akin ang address, ako na lang ang pupunta. May gagawin pa ako. Mauuna na ako. Sige. Wow. Hindi ko talaga akalain na ganito ka magsalita. Ngayon, talagang curious ako sa asawa mo. Ang kasiyahan ng may asawa? Siyempre, hindi mo maiintindihan yan. Anong klaseng salita ang sinasabi mo? Mas lalo akong nagiging interesado kung sino ba talaga ang misteryosong asawa mo na nagawa kang baluktutin ng ganito. Hindi ka rin naman ganoon na madaling madala sa ganda ng babae. Tanjuning, manahimik ka. Sheng,
nagbago ka na talaga. Tinulungan naman kitang lokohin si Qin Rongjeng sa loob ng 3 taon. Tapos ngayon para lang sa isang babae, sinisigawan mo ako. Sabihin mo ang totoo. Totoo bang gusto mo na siya? Ang asawa ko? Siyempre gusto ko siya. Araw-araw na lang, puro ka pasikat sa pagmamahal ninyong dalawa. Pupunta lang ako sa banyo. Maganda? Bakit ka nagmamadaling umalis? Sabay tayong kumain. Lumayas ka. Mahal. Ginawa ko ito para sa iyo. Maganda, di ba? Anong nangyari sa iyo? Bakit hindi mo siya gamutin? Kung sasabihin ko na ako ang gumawa nito. Dapat. Di ba dapat lang sa'yo yan? Huwag mo siyang gamutin? Ang ganda. Sis, alam ko may pag-iingat at galit ka pa rin sa akin. Pero ayos lang, maghihintay ako sa'yo. Hanggang dahan-dahan mo akong ilagay sa puso mo. Ako si Qin Yunsheng. Hindi basta-basta nangangako. Pero kapag nangako ako, iyon ay habang buhay. Kaya, huwag mong isiping tumakas, palagi kitang hihintayin, at palagi rin akong nandyan. Ang nakaraan mo, hindi ako nagkaroon ng pagkakataong makasama, pero sa hinaharap, siguradong nandoon ako. Sis, tandaan mo ang sinabi ko sa'yo kanina. Umaasa ang asawa mo na, ano man ang gusto mong gawin sa hinaharap, ako ang unang. Pwede ba? Ngayong gabi, kailangan tayong maging alerto. Sabi ni Miss Yu, kung maganda ang pagtutulungan natin, ngayong gabi ay mapaalis na natin ang hamak na yan sa pamilya Qin. Tingnan natin siya, kung paano siya magyayabang. Hindi natin dapat bigyan ng palugit ang hamak na iyon. Kung gumanti ang hamak na iyon sa atin, wala tayong pagkakataong lumaban. Bigyan siya ng palugit? Kapag wala na siyang sandigan sa pamilya Qin, ipasusuka ko sa kanya ang mga shares sa akin. Ate Meng, Hipag, ngayong gabi, tiyak na ako mismo ang gagawa sa inyo ng pinakamagandang ayos. Sino ba ang babaeng ito? Si Ate Meng. Personal na pumunta para sa kanya? Ang malaking artista sa entertainment industry, hindi pa nga personal na pinupuntahan ni Ate Meng. Ang babaeng ito, sa kabila ng kanyang batang edad, kayang paglingkuran si Ate Meng. Napakahusay talaga. Sa tingin ko ay dahil lang sa Qin family kaya natatanggap niya ang ganitong trato. Ano naman ngayon? Ikaw, Little Meng, huwag mong papasukin ang taong ito sa tindahan pagkatapos. Pangit. Masusunod. Narinig ninyo lahat? Narinig po. ikaw, Yunshi. Sinasadya mo ba akong ipahiya? Yunyu, kung ayaw mong mapahiya, pinapayuhan kitang tumahimik ka na lang. Palabasin niyo siya. Hubarin ang damit ng pangit na babaeng ito. Tuot sa kanya. Sayang. Anong gagawin mo? Tigil. Huwag kang gumalaw. Binili ko ito. Mag-ingat ka baka idemanda kita ng panghaharas. Inaway mo ang ate ng asawa ko. Hindi ko gagawin ang negosyong ito sa iyo. Payo ko sa iyo, maging matalino ka. Kung hindi, lalo kang mapapahiya. Yunyo, hindi ka pa rin ba natututo? Ngayong gabi maghintay ka sa akin. Sige na, umalis na kayo. Ngayong gabi? Ano? May nangyari ba? Tatay, si Aisheng ay hindi pa rin dumarating. Siya ang bida ngayong gabi. Hindi ba? Sobrang walang galang. Lolo Chin, Tito Qin, ako si Yunyo. Kapatid ako ni Ate Shi. Tatay, paano kung umuwi ka na muna para magpahinga? Pagbalik ni Aisheng, padadalhan kita ng abiso. Tito Qin, may ilang bagay. Ayaw ko sanang sabihin, pero hindi ko mailihim ang aking nararamdaman. Anong bagay? Ganito po, Tito Chin. Sa totoo lang, hindi ko po kayo dapat tawaging tito. Ako po talaga. Xiaoyu, matagal na ang pangyayaring iyan. Bakit mo pa kailangang balikan? Baka kasi ang ate mo sa pamilya Qin mapahiya. Mommy, ginawa na niya iyon sa iyo, tinatakpan mo pa rin siya? Sabihin mo na diretsahan. Sa totoo lang, ako dapat ang magiging manugang ninyo. Nabalitaan ng ate na ikakasal ako sa pamilya Qin, kaya naman buong puso siyang pumalit sa akin. Bakit ngayon mo lang sinasabi? Niloko ng ate ang Lolo Qin.
Sinabi niyang pinilit namin siyang magpakasal. Wala rin akong magawa. Talaga? Ito ba ang kapalit na nobya? Ang pangkasalan ni Chin Yongsheng? Ang ganda-ganda naman niya. Ate, huwag kang magalit. Para rin naman sa ikabubuti mo ito. Kung malalaman ng lahat ang bagay na ito, mapapahiya tayo. Para sa ikabubuti ko? Sinaktan mo na naman ako. Inagaw mo ang kasal ko? Sinaktan mo pa rin ako? Tama na. Ang daming nakatingin. Yun si. Mali ka talaga. Pagkatapos ng piging, bigyan mo kami, ang pamilya Kin, ng paliwanag. Oy, dahil wala ang asawa niya, nagsisimula na kayong mang-api. Ganoon ba? Sino ang batang ito? May tao ba riyan? Hilain siya palabas. Pati ang tao ko ay maglalakas loob kang galawin? Walang galang. Hayagan mo ba akong sinusuway? Yun si. Huwag mong isipin na dahil paborito ka ni Asheng, pwede ka nang gumawa ng kahit ano. Huwag nang magsayang ng laway. Kung lalaban ka, halika. Yun si. Hindi mo ba ako ginagalang? Bakit? Ngayon mo lang nalaman? Ikaw. Yunshi, ano ba ang pananalita mo? Siya ang iyong ama. At ikaw, sa anong karapatan mo ako sinisita? Zeng, tingnan mo siya. Yun si. Huwag mong isipin na dahil kasal ka sa pamilya Chin, isa ka ng miyembro ng pamilya Chin. Niloko mo kami. Ito ang totoo. Pagkatapos malantad ang katotohanan, siniraan mo pa ako. Ngayon, ipapadiborsyo ko na kayo agad. Mabunyag ang katotohanan. Pinagsalitaan mo ako ng masama ngayon. Ipadivorce ko kayo ngayon din. O sige, kung gayon, tawagin mo si Asheng dito. Hindi mo matatawag ano. Huwag mong isiping hindi ko alam. Kung ano ang ginawa mo kay Asheng. Ano ang pinagsasabi mo? Hindi ba kasama mo si Asheng? Sige, hihi. Tama na ang pag-iingay. Ano ang pakialam mo? Paano ka ba magsalita? Tita mo ako? Tita? Ang titang umakyat sa kama ng tatay ko. Sinungaling ka. Umalis ka kaagad. Hindi ka pa karapat-dapat. Napaalisin ako. Ginoong Chin, huwag mong isiping dahil may mga bagay na naitago ng mabuti ay wala nang makakaalam. Kung ako sa'yo, hindi ako magpapakitang gilas dito. Punyeta ka. Sinungaling. Kung sinungaling ako, hindi ba mas alam mo yan kaysa sa akin? Ang ginawa mo kay Nanay Asheng at ang pagbibigay mo ng gamot kay Asheng. Paano kung malaman ang mga bagay na yan, hindi ba mawawala ang lahat ng meron ka? Maliit ang puso ko at nagkikimkim ako ng galit. Kung mayroong nagpapagulo sa akin, baka mayroong magdurusa. Ginoong Chin, gusto mo bang subukan? Yun si. Yun si. Paano ka nakikipag-usap kay CEO Kin? Ay naku, CEO Kin pa. Ang hindi nakakaalam, iisiping tatay mo si CEO Kin. Ang kapal ng apog mo. Sino ang nang-aaway sa asawa ko? Anong nangyayari? Bakit siya nandito pa rin? Asawa, ayos ka lang ba? Huwag kang mag-alala. Iwan mo sa akin ang lahat. Ang mga umaapi sa'yo, wala akong palalampasin kahit isa. Itay, nang makita mo akong dumarating, hindi ba't sobrang nadismaya ka? Paano mangyayari iyan? Itay, saan ka pupunta? Saan ka pupunta? Hija? Tingnan mo, karaniwan mong pagiging mayabang ay okay lang. Ngunit sa napakahalagang okasyon na ito, ang ginagawa mo ay magpapaisip sa iba na ang pamilya yun ay walang pagpapalaki. Alam pa ba ninyo kung anong okasyon ito? Kung hindi alam, iisipin nila na ipapaasawa mo ang anak mo bilang kerida ng asawa ko. Ganyang kerida? Kahit ibigay sa akin, ayoko. Sino nagsabi na gusto kong maging kerida? Maglakas loob kang sabihing hindi? Ikaw. Kanina lang gusto mong maging manugang ni Ginoong Chin. Anong gagawin mo? Waiter!
Kunin mo pa ako ng 2 bote ng alak. Sapat na. Kunin mo. Huwag na. Kaarawan mo ngayon. Mahal, ito ang regalo ko para sa iyo. Maligayang kaarawan. Galing sa asawa ko, ano man yan ay magugustuhan ko. Ginoong Kin, ito ang regalo sa kaarawan na espesyal kong pinili para sa iyo. Nagkaroon lang ng kaunting hindi pagkakaintindihan. Huwag mo sanang isipin. Oo nga, Ginoong Kin. Lahat naman tayo ay pamilya. Bakit pa natin sisirain ang samahan dahil sa maliliit na bagay? Ito ay kay Xiaoyu, espesyal na pinagawa para sa iyo. Tiyak na magugustuhan mo ito. Tama, tama. Dahil gusto ng bayaw ang regalo ng ate, bakit hindi natin buksan at tingnan? Ang regalo mula sa asawa ko? Bakit ko ito bubuksan para makita mo? Ginoong Chin, magkamag-anak naman tayo. Hindi naman kailangan na ganyan ang pananalita mo. O baka naman ang regalo ni Yunsi ay hindi naman karapat-dapat? Kung gusto niyang makita, hayaan mo siyang makita. Pero, mayroon akong isang kondisyon. Lalaban ka ba sa akin sa isang pustahan? Bakit naman ako matatakot? Kung ganoon, magpustahan tayo kung alin ang regalo na mas mataas ang halaga. Puwede. Sino ang matatalo tatahol na parang aso? Sige, buksan mo na ang regalo mo. Naku, ito ang nag-iisang jade pendant sa mundo, galing sa gawa ng sikat na designer na si Lan, at ito pa ang pinakamahusay na obra niya. 6 na taon na ang nakalipas, lumampas na sa 1 bilyon ang presyo nito. Hindi ko inakala na ngayon ko lang makikita ang jade pendant na ito. Imposible ito. Siya, isang maliit na bata. Paano siya magkakaroon ng ganito kamahal na regalo? Imposible. Hindi ito totoo. Nakakatakot ang kamangmangan. Inakala mo ba na ang gawa nilan? Kahit sino ay kayang gayahin? Huwag kang tumaya kung hindi ka marunong matalo. Sa tingin mo ba, bulag ang lahat ng narito? Siguro nga, totoo. Isa pa, ang mga gawa ni Lan ay hindi basta-basta nagagaya ng ordinaryong tao. Ayan na. Ang lakas ng sampal na iyan. Naghahanda na akong pakinggan siyang tumahol na parang aso. Simulan na. Anong sinisimulan? Totoo ba ang sinasabi ninyo? Peke? Paano mo gustong patunayan? Dahil sinabi ng lahat na ito ang pinakamahusay na likha ni Lan. Kung gayon, ipapa-eksperto na lang natin. Sige, ipatawag. Pasok. Hindi ko alam. Sapat ba ako sa kwalifikasyon? Diyos ko, si Ginoong Q yan, ang autoridad na eksperto sa appraisal. Ginoong Q. Ginoong Q. Ginoong Q, nabalitaan ko na isa kayong eksperto sa appraisal. Maaari niyo bang tingnan itong bagay na ito? Ano ang ginagawa mo? Ang ibinigay sa akin ng asawa ko, sapat na sa inyong makita kahit saglit. Ipa-inspeksyon kay Ginoong Q. Kung totoo ang jade na ito, kung gayon, si Yunyu at Zhao Shufen. Lalabas na nakaluhod, habang tumatahol na parang aso. Ang ganda. Ang ibabaw na material, lahat ay pinakinis. Gamit ang diamante, bawat layer at bawat linya, ay maingat na ginawa. Hindi peke. 6 na taon na ang nakalipas. Sa auction house, sa M-Nation, matapos bilhin ng isang misteryosong tao, hindi na ito lumabas muli. Ngayon, nagulat ako't nakita ko ang orihinal. Isa itong obra maestra ng mga Diyos. Salamat, asawa ko. Ang regalo mo sa akin, nagustuhan ko talaga. Mabuti kung nagustuhan mo. Wow, ang inggit ko. Gusto ko rin ng ganyang tamis na pag-ibig. Naniwala na naman ako sa pag-ibig. Gusto ko ring umibig. Kayo ang talo. Simulan nyo na ang palabas nyo. Yunshi, magkakapamilya tayo. Ngayong gabi, medyo bastos nga ang sinabi ng kapatid mo, pero ganyan talaga ang ugali niya. Kinaiinisan mo ako, naiintindihan ko, pero anong mali kay Xiaoyu? Oo nga, Shishi. Ikaw ang ate. Huwag ka nang maging maramot. Kailan nyo ba ako itinuring na pamilya? Kung peke ang jade na ito ngayon, palalagpasin nyo ba ako? Kung hindi kayo lalabas dito ngayon, nang gumagapang, papatulugin ko kayo palabas. Yunshi, nagbibiro lang sa iyo ang kapatid mo. Kailangan mo bang seryosohin ng ganyan? Oo, kailangan. Linger, turuan mo sila ng leksyon. Turuan mo sila ng gagawin. Sige. Huwag kang gumawa ng gulo. Sabi ni Ate Shi, kung susundin nyo lang ang pustahan, hindi kayo magdurusa. Tama na, Yunshi. Nakaabot na sa puntong ito ang lahat. Tama na. Kung hindi nyo igalang ang monghe, igalang nyo man lang ang pagmamonghe. Yuan Sheng, hanggang kailan mo pa siya hahayaang magulo?
Ang asawa ko, kahit anong sabihin o gawin niya, suportado ko. Kahit magkaroon pa ng problema, ako, si Qin Yuansheng, kaya kong panindigan. Ano? Gusto mo nga ako pa mismo ang kumilos? Lahat ng ito ay dahil sa akin. Pakawalan niyo ang nanay ko. Hoy, ikaw talaga ang reyna ng mga pabebe. Kasalanan mo ang lahat ng ito. Kung hindi dahil sa iyo, sino ang madadamay? Kaya na lang, Xiaoyu. Huwag na nating kausapin sila. Susundin namin ang pustahan. Ano ba naman ang tumahol parang aso? Woof! 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 Ma, Woof! Mama, Ching Xiao, ang ibinigay sa iyo ng asawa mo, pakita ulit. Ayaw ko. Designer Lan, siya ang paborito kong designer? Sige na. Rebelde kong anak, huminto ka dyan. Simula't simula, kayo ang nang-away sa akin. Ang pagkakamali nyo lang ay, hindi kayo dapat nakipagsabuatan kay Qin Rongzheng. Ang araw na ito na hinihintay mo, matagal mo na bang hinintay? Simula nang ikaw ay ikasal sa pamilya Qin, araw-araw mo nang iniisip kung paano kami gagantihan. Di ba? Oo nga. Kaya maghanda ka. Lahat ng nasa iyo ngayon, babawiin ko. Yan ba ang ugali mong kausapin ang sarili mong ama? Ganyan ang tono? Ha? Kung saan ka man ngayon, dapat magpasalamat ka sa akin. Maraming salamat sa inyong buong pamilya. Ikaw. Kung nalaman lang ng nanay mo na ganyan ka, hindi ba siya mamamatay sa galit? Huwag mong banggitin siya sa akin. Hindi ka karapat-dapat. Mahalaga man o hindi ang pagtanggap mo, ako ang nagbigay sa iyo ng buhay. Ang katotohanan ito, hindi magbabago kailanman. Ama, karapat-dapat ka ba? Sa lahat ng taon na iyon, pinakialaman mo ba ang buhay ko? Kung hindi dahil sa pagpapakasal ko kapalit ng iba ngayon, maalala mo ba na mayroon kang anak na tulad ko? Hindi ka ba maayos ang kalagayan? Oo nga. Wala kang puso. Maghintay ka. Aagawin ko ang lahat sa iyo. Buwisit na anak. Buwisit na anak. Teka, kakasimula pa lang. Bakit ang bilis matapos? Binibini. Sino ka? Hindi ka ba tumitingin sa dinadaanan mo? Binibini. Binibini? Ayos ka lang ba? Gusto mo bang dalhin kita sa ospital? Ayos lang ako. Hindi ko na kailangang pumunta sa ospital. Pero sa susunod na maglakad ka, maaari ka bang tumingin-tingin? Hindi lahat. Ay kasing bait ko. Nagmamadali pa ko? Ito ang aking business card. Maaari kang makipag-ugnayan sa akin anumang oras kung may kailangan ka. Ano ang ginagawa mo? Ate Shi, ayos na ba ang lahat? Yon, Shi. Kuya, Papadala ko siya para ihatid ka pa uwi. Juening! Ihatid mo ang kapatid ng asawa ko pa uwi. Kailan po planong umuwi ng kapatid? Ate Shi, aalis na ako. Inaagaw pa ng batang may bahay ang Yun Group at ang kanyang pagkatao sa likod ay mas misteryoso kaysa sa inaakala natin. Magaling? Ito ang bagay sa akin. Nga pala, ipagpatuloy mo ang paghahanap. Lahat tungkol sa kanya, gusto kong malaman ang bawat detalye. Kung gayon, paano natin haharapin si Qin Rongzheng? Dahil pinili niyang kalabanin ako, huwag na tayong magpatumpik-tumpik. Pero, young master, gusto mo bang ipatingin ko muna ang sugat mo sa doktor? Malala kasi ang sugat mo. Hindi na kailangan. Ang sugat ko, tanging asawa ko lang ang makapagpapagaling. Tapos na akong tumawag, napagod ako, maghapon, umuwi na tayo at magpahinga. Anong nangyari? Bakit ang lungkot mo? Hindi ako malungkot. Asawa ko? Kung may problema ka, sabihin mo sa akin. Bitawan mo ako. Hindi ba't ang tapang mo kanina sa banquet hall, di ba? Bakit? Anong gusto mong gawin ko? Gusto kong halikan mo ako. Sige, pero kahit anong gawin mo, hindi kita pakikialaman. Tandaan mo lang, lagi akong nasa panig mo. Qin Yunsheng, gaano mo ako kakilala?
Inaalam ko, pero hindi na mahalaga iyan. Ang mahalaga, ikaw ang aking babae. Susunod, gusto kong kalabanin ang pamilya yon. Matutulungan kita. Kailangan mong tandaan. Ikaw ang aking babae. Ako ang iyong asawa. Ano man ang problema? Dapat lang nasabay nating harapin. Maaari kitang bigyan ng seguridad, di ba? Ang nangyari kagabi, alam ko na ang lahat. Pinahirapan ka namin. Lolo, hindi po ba kayo galit sa akin? Kagabi kasi, sinira ko ang birthday party ni Asheng at pinahiya ko pa ang pamilya ninyong Kin. Maliit na bagay lang yan. Kagabi, sobra talaga ang ginawa nila. Pinahirapan ka nila. Sa simula, gusto ko talagang magising si Asheng. Kaya pinakasalan kita para sa swerte. Dahil masyado akong makasarili. Huwag kang mag-alala. Mula ngayon, sino mang mangapi sa'yo? Ako ang bahala sa'yo, lola mo. Ang tauhan ni Yunshi ay nasa labas. Bumibili ng mga nakakalat na shares ng pamilya yun. Puntahan mo at tulungan siya. Opo. Ate Shi, ito ang lahat ng nakolekta kong mga nakakalat na shares ng Yun Corporation. Umabot sa 15%. Jensing, hindi pa ba nasosolusyonan ang problema sa supplier? Paano sosolusyonan? Kulang sa pondo. At nitong huli, marami ring nagbenta ng shares sa mababang presyo. Kung magpapatuloy pa ito, walang mangyayari sa Yunshi. Shufen, paano kung ibenta na lang natin ang Yunshi? Masyadong maraming problema ang kumpanya. Hindi na kayang panindigan. At least ngayon, kung ibebenta, may pera pa tayo. Kung hindi, wala na tayong matitira. Hindi, Jensing. Dati ay pinaghirapan natin ng husto para lang makuha ang Yunshi. Paanong basta na lang natin susukuan? Hindi mo ba alam kung anong sitwasyon ngayon ng kumpanya? Kung magpapatuloy pa ito, talagang wala na tayong matitira. Pero, ang halos kalahati ng buhay mo ay dito mo inilaan. Mag-isip pa rin tayo ng paraan. Basta, hindi natin pwedeng ibigay ang Yunshi sa babaeng iyon. Sa tingin ko, siya pa nga ang may kagagawan nito. Ang anak na iyon. Tama ka? Hindi natin hahayaang manalo siya. Yunshi. Nagkaproblema ang Yunshi Group? Isa kang shareholder? Dapat kasama ka sa pag-iisip ng solusyon para masolusyonan ang problema, di ba? Ibalik mo sa akin ang Yunshi. Baka pag-isipan kong payagan kang manatili sa kumpanya o umalis ng marangal. Kung patuloy ka pa ring magiging matigas ang ulo, ikaw ang bahala sa magiging bunga. Nahulog ba sa patibong? Boss, tulad nga ng naisip ninyo, ibinenta ni Yon Zhengxing si Zhao Shufen at si Yun Yu ng 5% shares bawat isa. Kung marunong lang siya magpatakbo ng negosyo, hindi sana nanamlay ang Yuns. Sige na, nahuli na ang isda, maghanda na kayong huliin. Ang magandang palabas, mag-uumpisa na. Ano ba talaga ang problema mo? Ibinenta mo ang mga shares namin ni Xiaoyu nang hindi mo man lang sinasabi sa amin. Sa akin naman galing ang mga shares na yan, gusto kong ibebenta ko. Kung nanghihinayang ka, bakit hindi ka mag-invest ng pera sa kumpanya? Ilang taon na, puro ka lang gastos. May nagastos ka na ba ni 1 sentimo para sa kumpanya? Saan naman ako kukuha ng pera? Huling beses sinabi mong emergency sa kumpanya, humingi ka ng 5 milyong yuan. Ngayon, bihira na akong pumunta sa beauty salon. Sige na. Huwag mo nang ipagpatuloy. Bilisan mo at asikasuhin mo na ang iyong gagawin. Nakakainis ka. Hello, Abogado Chen? Gusto kong itanong. Kailan darating ang bagong shareholder? Hanggang kailan pa tayo maghihintay? Unang meeting pa lang, late na. Wala siyang respeto sa atin. Tama, napakasama. Ano pa ang hinihintay natin? Diretso na tayong bumoto. Tama si Pangulong yon, napakayabang. Napakarami na natin dito, hinihintay siya. Mga kasama, manahimik muna tayo. Paano kung ipapanukala ko? Ano ang ipapanukala mo? Ano ang ginagawa mo? Lumabas ka. Kasalukuyan kaming may meeting. Anumang bagay ay pag-usapan na lang pagkatapos ng meeting. Ako ang hinihintay ninyo. Hindi mo ba naiintindihan? Ayaw mo bang bumaba sa posisyon mo? Yunshi, balak mo akong linlangin? Huwag mong kalimutan, ama mo ako. Kailan mo ba ako tinuring na anak? Mayroon ka lang 30% ng shares? Hindi ka maituturing na malaking shareholder? Sa ganyan lang gusto mong bawiin ang Yun Group?
Nananaginip ka. Tingnan mo nang mabuti. Sino ba talaga ang pinakamalaking shareholder ng Yun Group? Paano ka nagkaroon ng ganoong karaming shares? Ang mundong ito ay sadyang para sa pinakamalakas. Yun, Jianxing. Talaga bang akala mo mananatili ka sa posisyong ito? Habang buhay, kung paano mo niloko ang nanay ko para sa shares noon, sigurado akong hindi mo pa nakakalimutan. Yunshi, ano bang pinagsasasabi mo? Ibinigay sa akin ng nanay mo ang shares. Huwag mong isipin na wala akong ebidensya. Kung ilalabas ko ang ebidensya, yun, Jianxing, sa buong buhay mo, hindi ka na makakaahon pa. Tama na, Shishi. Ama mo siya. Kung gagawin mo ito, hindi lang ba tayo magiging katawa-tawa? Lahat tayo ay isang pamilya. Paanong hindi ka mamahalin ng ama mo? Kung hindi ka rin niya bibigyan ng 30% ng shares pagkatapos ng kasal mo, di ba? Talaga bang siya ang nagbigay sa akin? Ikaw, huwag kang mag-imbento ng kwento. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Alam ko, noon na dinala ka sa probinsya, nagagalit ka sa amin. Pero, ano ang kinalaman yan sa ama mo? Kung gusto mong magalit, sa akin ka na lang magalit. Ebidensya. Marami ako niyan. Bituin, hindi na talaga ako makapaghintay. Hanggat nandyan pa ang ate ko, hindi tayo maaring maging magkasama ng tama. Ay bilisan mo, malapit na. Ang sakit niya ngayon malala. Sa sandaling panahon pa, kapag namatay na siya, mapupunta na sa akin ang kumpanya. At tayo ay makakapamuhay na ng payapa. Ang galing! Ay ikaw talagang salbahe ka. Huwag mo naman hawakan dito. Suwail na anak. Suwail na anak. Hindi ba sinabi mong walang nakakaalam? Ngayon ano to? Yun talagang napakasama mo. Kung ikukumpara sa'yo, malayo pa ako. Gustong-gusto mo talagang mamatay ang sarili mong ate. Nilustay mo ang pondo ng kumpanya. Dapat ay hindi bababa sa 500 milyon, hindi ba? Huwag mong isiping lahat ng ginawa mo ay walang nakakaalam. Ang mga ebidensyang ito, sapat na para umamin ka sa iyong pagkakamali, hindi ba? Imposible. Binibiktima mo ako. Sa tingin ko ay hindi mo alam kung nasaan ang iyong pagkakamali. Walang ba ang nagturo sa'yo na dapat ay tapat ka at matapang na umamin sa pagkakamali? Kung hindi ka naglakas loob na umamin, kung gayon, beripikahin natin ito. Sabi mo hindi mo ninakaw ang pondo ng kumpanya, kaya gamitin mo ang iyong ID card upang iberipika ang card na ito. Tumawag sa harapan naming lahat. Kung ang account na ito ay mapatunayang sa iyo, ikaw, lumayas ka agad sa Yunshi. Dalhin mo ang pangit mong anak na babae at umalis ka sa pamilya yun. Bilisan mo na. Tama. Kaya pala, napapansin ko, kamakailan, ang daming masamang utang ng kumpanya. Bilisan mo na at tumawag. Kung hindi ay ipapapulis ka namin. Hello, kami po ang Swiss Bank. Paano po kami makakatulong sa inyo? Ano ba talaga ang gusto mo? Gaano mo man ako kamuhian, asawa pa rin ako ng tatay mo ngayon. Ako ang nanay mo. Hindi mo ba sinabi na wala akong ebidensya? Ngayon may ebidensya na ako. Ano? Galit ka na ba? Ang nanay ko ay kapatid mo, iyong tunay na kapatid. Mula ngayon, ako, si Yunshi, ay magiging bagong direktor ng Yunshi Group at pamumunuan ang Yunshi Group patungo sa bagong rurok. May regalo ako sa inyong lahat. Ang HT Group ay magiging aming partner. Sana, maganda ang ating pagtutulungan. Siguradong maganda. Ano? Ang HTI kay Kim Yosheng. Aba naman, pero ang HT ay isang internasyonal na malaking kumpanya. Nakapasok sa Global 500, hindi inaasahang ang nasa likod ng kumpanya ay si Kim Yunsheng. Yaman na tayo. Yunsi, ginang yon. Ang Yun Group natin, ikaw na ang bahala sa hinaharap. Susunod kami kay Ginang Yun at siguradong makikinabang kami. Tunay na magkahawig kayo ng iyong ina. Ang Yun natin, masasabing ikaw, ang iyong ina, ang bumuo nito. Ngunit pagkaalis niya, patuloy na humina ang Yun. Huwag kang mag-alala, hindi kita bibiguin. Mabuti, mabuti. Ginoong Kin, inaasahan namin ang ating susunod na kooperasyon. Yunshi, anong ginagawa mo? Yunshi, may sakit ka ba? Bakit mo itinatapon ang damit ko? Itinatapon ang bag ko? Nababaliw ka na ba? Mukha ba akong nababaliw? Ngayong nakabalik na ako sa pamilyang yun,
Lahat ng narito ay akin. Yun si, huwag kang masyadong lumabis. Ano pang hinihintay mo? Tingnan mo kung paano tayo ng anak ko. Sinaktan niya ng ganyan. Sige na, Yunsi. Bakit ka pa bumalik para magdulot ng gulo? Nakakamit mo na ang gusto mo. Pamilya tayo? Bakit mo pa kailangan gawing ganito kahirap? Pamilya? Hindi kayo karapat-dapat. Nandito ako ngayon para sabihin sa inyo, mula ngayon, ito ay akin na Yunsi. Mga tao, kalad ka rin sila palabas. Ikaw. Suwail na anak. Suwail na anak. Huwag mo kaming pahirapan. Ano bang akala mo sa sarili mo para harangan ako? Huwag mong isipin na dahil sinusuportahan ka ni Kim Yun-sheng ay kahanga-hanga ka na. Gago, isa ka lang asong inaalagaan ng tatay ko. Malaki ang yabang mo, Miss Yun, para pumunta sa kumpanya ko at saktan ang mga tao ko. Hayop ka, naglakas loob kang saktan ako? Kung gusto kong saktan ka, sasaktan kita, kailangan ko pa bang pumili ng araw? Paano ka naging ganyan, walang konsensya? Ipinasok mo si Papa sa ospital, alam mo ba? Sabi ng doktor, mamamatay na si Papa. Hindi pa naman siya patay, hindi ba? Bakit ka nandito at nagpapansin? O baka iniisip mo na inagaw ko ang lahat sa'yo? Gusto mo itong kunin pabalik? Ang kumpanya ay kay Papa talaga. Sa kanya? Karapat-dapat ba siya? Hindi siya karapat-dapat. Alam mo ba, gaano karaming hirap ang ibinuhos ni Ama para sa Yunshi? Bakit pagbalik mo, kami agad ang pinupuntirya mo? Sa tingin ko lang ay wala kayong karapatang magpakasaya sa kahariang binuo ng aking ina. Yunyu, huwag ka masyadong magyabang. Kung hindi lang ang Yunshi ang pinaghirapan ni Mama, hindi talaga kita papansinin. Ngayon na malaki ang pagkalugi ng Yunshi, kung hindi ako ang hahawak, hindi na aabot ng 1 buwan ang Yunshi. Sa huli, umasa ka pa rin sa lalaki? Kung wala ang pamilya Chin, ano ang karapatan mong tumayo rito? Walang karapatan ng asawa ko. Eh ikaw, ano ang karapatan mo? Bakit ka nandito? Sinasundo kita. Huwag mong hayaang ang ganitong klaseng tao makapasok ulit sa pintuan ng Yunshi. Ano ang karapatan mong gawin iyan? Kumpanya ito ni Ama, hindi sa iyo. At buhay pa si Ama, kahit mamatay pa siya, sa akin lang mapupunta ang Yunshi. Tanga ka ba o ignorante? Ang mga shares na hawak ni Yun Jengsing ngayon ay mas mababa pa sa 1,010 ng hawak ko. Ibibigay sa iyo? Hindi ka pa yata gising? Palabasin niyo siya. Itong malanding ito lang ang nasa isip ninyo, hindi ba? Sisantihin ko kayong lahat. Ang gawaing ito ay maganda, may klase. Ito nga ang kasalukuyang uso, pero walang kwenta kung maganda ang gawa. Ang reputasyon ng aming Yun Corporation ngayon ay hindi na kagaya ng dati. Kung ilalabas ang bagong gawaing ito, hindi ito sigurado kung magugustuhan ng marami. Oo nga, ang Yun Corporation sa larangan ng alahas ay nalugi na ng sobra. Sa tingin ko, gamitin na lang natin ang ating konserbatibong disenyo. Kung hindi, kapag na-promote na, ang resulta ay maaaring hindi mahulaan. Mga Ginoo, paano kung sabihin kong ang First Love ay dinisenyo mismo ni Merlinka na matagal nang nagretiro? Ano? Mr. Yun, hindi kaya niloloko mo lang kami? Si Merlinka ay matagal nang nagretiro at matagal na ring hindi naglalabas ng bagong produkto. Paano niya ibibigay ang disenyong ito sa atin? Sa tingin mo ba may oras ako para lokohin kayo? Sa halip na magduda kayo sa akin, mas mainam na magtiwala kayo sa akin. Dahil dumating ako sa Yun Corporation para iligtas kayo. Nakakainis. Lahat ng ito ay ideya ng anak mong iyan. Ngayon, ang mga shareholder ng kumpanya, lahat sila'y nakikinig sa kanya. Kung gusto mo pang mabawi ang Yun Corporation, imposible. Ikaw, karapat-dapat kang manatili rito. Kawawa naman ako. Marami akong ginawa para sa iyo. Ano ang nakuha ko? Nagsisimula na ang pre-sale launch ng First Love. Ngayon ay interviewin natin ang 2 ginang. Sino ba ang taong ito? Si Ginang Meng mismo ang pumunta. Tama-tama. Hindi ko inakala na ang produkto ng Yun Corporation ay magiging ganito kaganda. Sa pagkakataong ito, ang Yun Corporation ay talagang nagbigay sa amin ng malaking kumpiyansa.
Boss, bumaha tayo ng order. Ang stock ng Yun Corporation ay tumaas ng direkta. Sa patuloy na pagtaas ng datos, masayang-masaya ang mga shareholder. Sabihin mo. May nahanap kaming ilang bagay. Sabihin mo. Dati, akala namin, ang lalaking iyon na kapatid ni Yu Mengru ay pala ang iligal na anak ni CEO Qin at ni Yu Mengru. Kaya pala gustong saktan ako ni Qin Rongzeng? Para iluklok ang iligal niyang anak. Aje, kung gusto niyang magpakamatay, edi tutulungan natin siyang maabot ang kanyang patutunguhan. Sige. Bukod pa rito, nalaman din namin na pagkatapos ipadala ang binibining may bahay sa probinsya noon, ang matandang lalaking nakatira sa kapitbahay ay pala ang sikat na doktor na si Ginoong DZ. Kaya sa kanya natuto ng medisina ang binibining may bahay. Kaya, ang binibining may bahay ay hindi talaga ang direktang alagad ni Yun Shijiu. Kundi, si Yun Shijiu mismo ang binibining may bahay. Ano? Namiss mo ba ako? Namiss mo ba ako? Tinatanong kita, namiss mo ba ako? Nga pala, tayo? Gusto mo bang lumabas bukas? Saan? Hindi mo na kailangan alalahanin? Ako na ang mag-aayos ng lahat. Ang tagal na nating magkasama, pero hindi pa tayo nakakapaglibang na magkasama. Ate Shi, Bakit kahit saan? Laging may umaistorbo sa akin at sa asawa ko? Hindi ba't si Yunshi? Ang Madam Yun? Ano? Alam mong naging influencer ako, kaya nakikiamot ka sa akin, ano? mula nang paalisin ni Yunshi ang Yunyu na ito sa kumpanya, nagsimula na siyang magtayo ng sarili niyang negosyo at nakipag-ugnayan pa sa pamilya Ouyang. Naging isa siyang influencer. Napakasamang paningin. Tara na. Nakiambon na, tapos aalis na. Hindi mo ba alam na dito kami nagpipelikula, umupa ng lokasyon, kaya ka lumapit para makiride sa kasikatan ko? Resort ito, limitado ang aming upa, kaya ito lang ang inupahan namin. At saka, hindi naman siguro tayo ang pakay nila. Napakaliwanag na ng kanilang layunin, hindi pa ba ninyo sila aalisin? Mamaya, pagdating ni Ouyang Lu, tingnan natin kung gaano siya katagal magmayabang. Iyan si Ouyang Lu na engaged kay Mr. Qin. Oo, siya nga. Si Ouyang Lu ay maganda, mayaman, at mahusay pa. Kung hindi nagkasakit si Mr. Qin, matagal nang naging si Mrs. Qin si Ouyang Lu, paano pa siya magkakaroon ng pagkakataon? Kahit kanino pa, hindi sa iyo. Ano, mula nang paalisin ka ni Ate Shi sa bahay, nagsimula ka nang maging isang walang kuwentang influencer? Bilisan mo, paalisin mo siya. Ikaw, nagtangka kang itulak ako? Ang babaeng ito, basta na lang ba pwedeng itulak? Hindi ko alam kung kaninong impluensya ang ginagamit mo. Naku, sino kaya ang akala ko? Hindi ba ito ang kilalang si Ginang Qin? Ano na naman ang nangyari? Ano? Sa inyo ba ang resort na ito? At bawal na ang pumunta dito? Ate, ano itong ginagawa ninyo? Nananakit kayo ng tauhan ko. Kung nakasakit man ang tauhan ko sa iyo, hindi pa ba sapat na mag-sorry ako? Hindi ko tinatanggap ang paumanhin mo. Bilang isang public figure, iniisip ko rin ang kaligtasan ko. Ano man ang gawin ninyo, hindi nyo dapat saktan ang tao. Hindi lang ito ang una o ikalawang beses na sinaktan kita. Bakit? Ngayon ka lang umangal? Walang hiya ka. Ano ang ginagawa mo? Alam mo ba na kung mananakit ka sa publiko, pwede kitang kasuhan? Kakasuhan mo ako. Siya si Ouyang Lu. Ikaw lang? Ang ginawa mong pananakit kanina, nakuha ko ng buo sa video, naayos ko na ang ebidensya, at nag-report na ako sa pulis. Ako ang abogado ni Binibining Yun ngayon. Ang susunod na mangyayari dito, ako ang mag-aasikaso. Lee Manager, siya nga ang namugbog sa resort. Hindi ka namin tinatanggap dito. Pakiusap, umalis ka na sa resort. May karapatan ka ba para paalisin ako? Kuya, sa wakas dumating ka na. May umaaway kay Ate Hai. Sinong sobrang tapang? Ang ibang tao, makakapal talaga ang mukha, kahit paalisin hindi pa rin umaalis. Pero mabuti rin iyon, pupunta kami para magpa-examine, sakto para idemanda siya ng sadyang pananakit. Sige, sakto may oras ako para makipaglaro sa iyo. Asawa ko, sila ba ang nambubuli sa'yo? Tinawag mo siyang asawa mo? Paano mo nagawa? Hindi niya ako tinatawag na asawa. Ikaw ba ang tatawagin niyang asawa? Dito, sino pa ba ang hindi nakakaalam na asawa niya ako? Qin Yuansheng, ganoon mo ba kamahal ang babaeng ito? Asawa ko siya? Siyempre mahal ko siya. At saka, tanging ang asawa ko lang ang pwedeng tumawag sa pangalan ko. Pakiusap, wag mo nang tawagin sa susunod. Kahit anong ginawa ng asawa ko, suportado ko siya. Nakalimutan mo na ba kung gaano tayo nagmahalan noon? Nagmamahalan?
Nagmahalan hanggang sa ikaw at si Yu Mengru ay nagkasabwatan sa kumpanya ko. Ninakaw ang sikreto para ibigay kay Qin Rongjeng, tama ba? Huwag mong isipin na wala. Nakakaalam sa mga ginawa mo noon. Hindi ko lang inasikaso dahil gusto kitang bigyan pa ng ilang araw. Pero ang bagay na ito, hindi na ito palalampasin. Ginang Uyang, ngayon ay mayroon na kaming hawak na ebidensya na binayaran mo ang testigo upang magbigay ng peking testimonya, pati na rin sa iligal na pag-udyok sa publikong opinyon at pagharang sa hustisya, pakiusap sumama ka sa amin. Binibini, nasa amin na ang ebidensya na ikaw ay konektado sa isang live selling ng mga peking produkto, sumama ka sa amin. HT Company, talagang karapat-dapat kayo sa titulong pinakamakapangyarihang entertainment company. Matindi ang inyong mga paraan at mabilis kumilos. Ganoon ba? Asawa? Pinupuri mo ba? Ako? Kung gayon, pinupuri ba ako ng aking asawa? Sige na, hindi ko na istorbohin ang date ninyong dalawa. Sa susunod, sa inyong date, sisikapin kong mawala, okay? Sa hinaharap, lumayo ka sa asawa ko. May karelasyon ka na, sumama ka na sa tanjuening mo. Kuya, wala akong kahit kaunting kinalaman kay Tan Juening. Dahil lang walang kinalaman, maaari pa rin siyang magkaroon ng kinalaman. Naiintindihan mo ba? Sa tingin ko, mabait si Tan Juening. Hindi siya ang tipo ko. Hindi rin ako mahilig sa tsaa. Yung katawan mo, kasing lapad ng paliparan, sino ang magkakagusto sa'yo? Kahit papaliparan si ate, siya pa rin ang babaeng hindi mo makukuha. Pagod ka ba? Magpahinga ka muna. Nasaan si Ling Er? Ah, siya? Tumakbo siya upang makipaglaro kay Tan Juening. Nakita ko kanina, nagyakapan silang dalawa. Ano ang bilis naman? Kung si Ling Er ay makakasama niya, tiyak na hindi siya magdurusa. May gana ka pa bang mag-alala sa problema ng iba? Bakit naging iba? Si Ling Er ay tinatawag akong kuya, kaya hindi siya estranghero. Hindi ako naniniwala kay Tan Juening, ngunit naniniwala ako sa iyo. Kung sinabi mong magaling, edi magaling. Oo nga pala. Kung ganoon, maglaro na lang tayo, bigyan natin sila ng espasyo para makapag-date sila ng maayos. Ano sa tingin mo? Totoo bang sinasabi mo? Sa tingin mo ba ay magbibiro ako tungkol dito? Kung siya nga si Mei-Ling ka, edi ang Kin Group natin, sa negosyo ng alahas, paano pa tayo makakabangon? Ngayon, ang mga alahas ng kumpanya, walang bumibili. Imposibleng may mali rito. Ako mismo ang nakakita sa manuskrito. Maghanap ka ng pagkakataon o sisa ka sa kanya. Sige. Bakit nagkaroon ka ng oras, Miss Yu, para imbitahan akong magkape? Ang tagal mo ng kasal sa pamilya Kin. Hindi pa kita naimbitahan sa isang formal na hapunan. Kaya naman, kumain tayo ngayong gabi? Nakapag-book na ako ng restaurant. Kung gusto mo lang akong imbitahan sa hapunan, hindi na kailangan. Kailangan kong umuwi at kumain kasama ang asawa ko. Sandali. Nandito ako ngayon. May gusto nga akong sabihin sa'yo. Sisi, nabalitaan kong ang bagong inilabas na First Love ng Yun Group ay dinisenyo ni Mei-Ling ka. Totoo ba yan? Bumaba kasi ang benta ng Chin Jewelry kamakailan, kaya gusto kong tulungan mo akong makilala siya. Gusto rin naming magpa-disenyo ng alahas kay Mei-Ling ka. Hindi ko siya kilala. Hindi mo siya kilala? Kung hindi mo siya kilala, paano ka nagkaroon ng disenyo ni Mei-Ling ka? Kung talagang hindi mo kayang gawin, sabihin mo na lang ang tirahan niya. Ako mismo ang hahanap. Kung hinahanap mo ako para lang sa bagay na ito, edi wala akong alam. May gagawin pa ako, mauuna na ako. Tigilan mo yan. Hindi mo na ba pakialam sa pamilya Chin? Huwag kang malikot. Hindi ka ba papasok sa trabaho ngayon? Araw-araw naman akong pumapasok. Kailangan kong maghanap ng pagkakataon para samahan ang asawa ko. At saka, kung ikukumpara ang trabaho sa asawa, syempre, mas importante ang asawa. Huwag kang malikot. Masama po ang balita, Cloud Group, ang supplier na nakikipagtulungan sa Cloud Group ng maayos, bigla na lang sinabi na pansamantalang nagkakaubusan ng materyales na kailangan namin at hindi makakapagbigay ng supply ng normal. Nakahanap na ba kayo ng bagong supplier? Hinahanap pa po,
Pero, parang may gustong gumawa ng masama sa cloud group sa nangyayari ngayon. Kaninang umaga, may supplier na hindi sinasadyang nabanggit na ang kakulangan sa materyales ay may nagmaniobra sa likod, ang layunin ay upang kalabanin ang cloud group. Maghanap ka muna ng bagong supplier. Ako na ang bahala sa ibang bagay. Ang nasa likod nito ay maaaring si Yu Mengru. Ano ang gusto niyang gawin? Ako na ang bahala rito. Hindi siya kalaban ko. Ikaw, kamakailan sa kumpanya. Marami ka rin kinakaharap na mahihirap na sitwasyon, hindi ba? Siguradong ginugulo ka ni Qin Rongzheng sa kumpanya, hindi ba? Maliit na bagay lang iyan. Kaya ko namang asikasuhin asawa ko. Pero, dahil napakatalino ng asawa ko, sino pa ang makakatalo sa iyo? Ngunit kung may sino man ang maglakas loob na saktan ka, pababayaran ko sa kanya ng buhay niya. Si Yu Mengru. Ngayong pinahiya ko siya, siguradong hindi siya madaling magpapatawad. Hahanap siya ng pagkakataon para maghiganti. Tandaan mo, kahit pa bumagsak ang langit, aalagaan kita. Panahon na para bigyan si Yu Mengru ng leksyon. Gawin mo ng maganda. Opo, agad kong ipapatupad ang ban. Gusto mo akong gamitin bilang pambato para makaupo sa posisyon ang inutil mong anak sa labas, hindi ba? Tingnan lang natin kung makakaya mo. Mula ngayon, lahat ng iyong schedule ay kanselado. Umuwi ka muna at maghintay ng ilang panahon hanggang sa lumamig ang sitwasyon. Hoy, hindi ba't si Ate Mengru yan? Bakit ang bilis naman na na-blacklist ka? Ano ba pakialam mo? Puta. Si Yunshi, ikaw sigurado? Hindi kita palalagpasin. Palabasin niyo si Yunshi. Ikinagagalak na gusto mong makita ang aming CEO. Mangyaring mag-schedule muna ng appointment. Ang taas naman ng ere. CEO, ang posisyong inagaw mula sa sarili niyang ama, nakaupo, hindi ba natatakot na mabalian ng likod? Hindi na po kailangang alalahanin iyan ni Binibining Yu. Ano man ang kalagayan ng aming CEO, nakaupo siya ng matatag. Isang maliit na assistant lang, paano ka naglakas loob na kausapin ako ng ganyan? Ako ang kanyang... Sa kumpanya, negosyo lang ang pinag-uusapan namin. Kung tungkol sa pamilya, pakikiusap na umuwi at direkta makipag-usap sa CEO. Pamanhin, kailangan kong magtrabaho, pakialis. Sino ka para? Itapon ako palabas? Huwag mong isipin na ito ay lugar na pwede kang maging bastos. Puta? Ako ba ang pwede mong pagsalitaan ng ganyan? Hindi ka man lang tumitingin sa iyong sarili at naglakas loob pang saktan ako? Ano itong ginagawa ni Binibining Yu? Pati ba ang tao ko ay nilalakasan mo? Baka nakalimutan na ni Binibining Yu ang aral kahapon. Ngayon, nandito ka para magpapansin? Aso niya lang naman siya? Bakit hindi ko pwedeng saktan? Ang pananakit ng tao ay kailangan ding tingnan kung kaninong tao, di ba? Magaling. Nagtagumpay ka sa pagpapagalit sa akin. Huwag kang magkunwari rito. Sabi ko na nga ba, bakit kagaanong kampante kahapon? Yun pala ay nagdala ka ng tulong. Huwag masyadong mayabang. Hindi nakapagtataka na sa loob ng maraming taon, hindi ka pa rin nakakapasok sa pamilya ng mga Chin. Sa talino mong iyan, kahit pagkaraan ng 10 taon, mahirap kang maging lehitimo, di ba? Ganito. Ikaw, tawagin mo akong Lola? Baka sakaling mabigyan kita ng payo. Karapat dapat ka ba? Pinapayuhan kitang mag-sorry sa akin. Kung hindi, pagsisisihan mo. Narinig ko kasi na may problema ang inyong supply chain. Talagang may paraan ka. Binibining Yu, kaninong kama na naman ang inakyat mo ngayon? Yunshi, anong sumapi sa'yo? Ang upuan ko. Hindi ka karapat dapat umupo. Binigyan na kita ng pagkakataon kanina, pero hindi ka karapat dapat. Itulak ninyo siya palabas. Sa susunod na may magpapasok ulit ng ganyang aso, diretsyong aalis. Ikaw, Yunshi, hindi kita palalampasin. Yunshi. Ate Shi, pirmahan niyo po itong dokumento. Painitin muna natin ang sitwasyon. Ipakalat ang balita. Sa susunod na quarter, ang Yun's Group maglulunsad ng serye ng alahas na Deep Affection, makikipagtulungan sa sikat na jade carving master na si Yunye. Wow, totoo po ba? Itong serye, tiyak na mas magiging matunog kaysa sa First Love. Ate Shi, tingnan mo, ang Yunshi natin ay nagtrend na naman sa social media. Wow! Si Yunyi ba ang tinutukoy ko? Babalik na ba siya? Ang Yunshi Group na ito ay napakagaling. Nauna ang First Love at ngayon ang Deep Affection. Ang galing nila. Ang direktor ba ng Yunshi na ito ay ganoon kagaling ngayon? Kaya nilang imbitahan ang ganito kagaling na tao? Batay sa datos na ito, ang paglulunsad ng Deep Affection tiyak na magdadala sa ating Yunshi sa mas mataas na antas.
Nga pala, kumusta na ang sitwasyon kay Yun Jianxing? Nalinis na ba ang mga basura sa kumpanya, ang lahat ng iyon? Ate C, huwag kang mag-alala. Naasikaso ko na ang lahat ng ito. Magaling. Huwag gumugol ng labis na oras sa mga basurang iyon mula sa pamilya yon. Oy, napakasikat mo naman. Ngayon para makita ka, kailangan pa ng appointment? Mukhang walang silbi ang mga security guard. Nakapasok ka pa rin, kailangan ko na namang magpalit ng tao. Sa tingin mo ba ay kaya niya akong pigilan? Dumating ako ngayon dahil may mahalaga akong sasabihin sa iyo. Hindi ba kayo naghahanap ng endorser? Kaya kong mag-endorso para sa iyo ng libre. Ang kondisyon ay kausapin mo si Melinka para magkita kami. Bakit mo naisip na papayag ako sa iyo? Dahil sa aking koneksyon at sa aking kasikatan ngayon. Maraming tao sa labas ang gustong imbitahan ako ngunit hindi nila magawa. Ano pa ang pipiliin mo? Maraming tao ang nag-iimbita sa iyo? Ang iyong kasikatan ngayon ay hindi na yata katulad dati? Ang mga proyekto ng iyong kumpanya ay naibigay na rin siguro sa iba. Huwag mong isipin na sinusuportahan ka ni Qin Yansheng sa likod, isang lalaking ilang taon nang natutulog. Ano ang kakayahan niya? Pinapayuhan kitang mas mabuting harapin ang katotohanan. Ang masamang salita sa asawa ko ay sasabihin mo lang? Ikaw na isang kabit na umangat sa pwesto, nangangahas ka pang magpakitang gilas sa harap ko. Nakalimutan mo ba ang iyong sarili? Gusto mong maging endorser ng Yun's Group? Hindi ka karapat-dapat. Gusto mo talagang makita si Mei Ling ka, bakit hindi mo ipahanap sa iyong kalaguyo? Ang ibig mong sabihin ngayon ay tuluyan mo na akong iniiwan sa galit? Sa tingin mo ba hindi kita kayang kalabanin? O masyado mo lang siniseryoso ang sarili mo? Sasabihin ko sa iyo, ang aking tao, kahit gaano pa siya kasama, hindi ikaw ang karapat-dapat na magsalita. Imposibleng makita si Mei Ling ka. Gusto mong maging endorser ng Yun's Group? Hindi ka pa karapat-dapat. Huwag kang maging bastos, iniisip mo ba na dahil umangat na ang Yun's Group ngayon, ay kahanga-hanga na iyan? Tama. Ang kasalukuyang tagumpay ng Yun's Group ay dahil sa akin. Kung nangangahas akong sabihin ng mga ganitong bagay, pinatutunayan lamang nito na may kakayahan ako. Ngayon, bayaran na natin ang utang sa pagitan nating dalawa. Sa mundong ito, wala pa ring nakakasama sa pangalan ng asawa ko. Dahil lang dito, kaya kitang palayasin dito, na gumagapang at hindi ka na makakahanap ng trabaho. Huwag mo akong takutin dito? Gaano ba kalaki ang kakayahan mo? Hindi ba sa Qin Yansheng ka lang umaasa? Iniisip mo ba na matatakot talaga ako sa'yo? Ipapaalam ko sa'yo kung ano ang ibig sabihin ng takot. Tawagin ang security. Anong gagawin mo? Ano? Ngayon ka lang ba natakot? Anong kinatatakutan ko? Baka kainin mo pa ako? Hindi ko kayang kainin ka. Natatakot akong masuka. Ano ang sinabi ko huling beses? Huwag nang payagang tumuntong ang babaeng ito sa Yun Group. Kahit aso kaya pang bantayan, pero isang babae hindi mabantayan? Sino ang tinatawag mong aso? Ilabas niyo siya. Kayo, bitawan niyo ako. Bitawan niyo ako. Bitawan. Bitawan niyo ako. Yunshi, hindi kita palalampasin. Babae kang walang hiya. Babawiin ko ang lahat ng sa akin. Humanda ka. Pinakabagong balita, si Yu Mengru, naging kabit, pinatay ang unang asawa, at nabunyag ang 16 taong gulang niyang anak sa labas. Kapag lumipas ang issue pagkatapos ng ilang sandali, hindi ba magiging maayos ang lahat? Sino pa ang matatandaan ito ng matagal? Saka, ngayon ang daming balita sa showbiz? Bakit kailangan mong paulit-ulit na pag-usapan ang nangyari sa akin? Hindi mo pa rin ba naiintindihan? Hindi mo ba alam kung sino ang inaway mo? Ang bagay na ito ay malinaw na laban sa iyo at noong nakaraan, hindi ka nila lubusang sinira. Dapat ay magpasalamat ka na. Ikaw pa nga, ngayon ay direkta mo nang sinaktan ng tao. Ang nangyayari ngayon, wala na akong magagawa. Nagpasya rin ang kumpanya na patigilin ka. Huwag mo na akong tawagan. Hindi. Hello? Zheng? Zeng, anong Zeng? May lakas ka pa ng loob, tawagan ako? Anong malaking gulo ang nagawa mo sa akin? Wala ka bang utak? Ayusin mo agad ang nangyari sa internet. Ayaw kong sa panahong ito magkaroon ng anumang gulo. Hindi ko rin inakala na ganoon kalaki ang kakayahan niya. Gusto ko lang, sana na ipakilala niya ako kay Melinka. Zheng, ngayon ay wala na akong mapuntahan. Kailangan mo akong tulungan. Paano ko naman aalagaan ang sarili ko? Halos hindi ko na nga kayang tulungan ang sarili ko, di ba? Ang sinabi mo kanina, sino ang tinawag mo? Si Yunshi. Hindi ba ikaw ang nagsabi sa akin dati na hinala mo na siya si Melinka? Kaya hinanap ko siya. Siya pa ang nagsabi ng mga masasamang salita na hindi kanya kinakatakutan. Hindi ka pa natutulog?
Inaantay kita. Sobrang busy ka ba nitong mga nakaraang araw? Nakikita kitang laging gabing-gabi na umuuwi. Gaano man ako kabusi, basta makauwi ako at makita kita, agad akong nabubuhayan ng loob. Oo nga pala, ikaw ba ang gumawa sa nangyari kay Yu Mengru? Oo. Nitong nakaraang beses ay pinalampas ko na siya, pero lumapit pa rin siya sa akin na walang takot. Sige, wag na natin siyang pansinin. Oo nga pala, asawa ko. Tatanungin kita, dapat ba kitang tawaging Yun Shijiu? O Melinka? O kaya Lan? Alam mo na, Oo. Ang lolo ko talagang nakagawa ng magandang bagay. Binigyan niya ako ng asawang maraming sikreto. Gustong gusto ko talaga. Oo nga pala, tayo ay hindi pa nakapagdaos ng maayos na kasal. Pagkatapos ng mga ginagawa, magdaos tayo ng isa. Ano sa tingin mo? Ayos na. Sobrang pagod. Magpahinga muna tayo. Maliligo ako. Kim Yun-sheng. Telepono. Sagutin mo. Hello? Hello? Ang ginang ba ito? Kailangan mong ipaalam sa binata. Ang sakit sa puso ng matandang Ginoo. Pumusbong muli. Ano ang nangyari? Ngayong araw, bumalik sa lumang bahay sina Young Master Zheng at Miss Yu. Pilit nilang pinapuwersa ang matandang Panginoon na ipasa ang mga hawak niyang shares at ilipat iyon sa kanya. Dahil sa matinding galit ng matanda, nakipagtalo siya kay Young Master Zheng. Pagkatapos ay, Naiintindihan ko na. Honey, Inatake sa puso ang lolo ni Kim Yong-sheng. Nasa ospital siya at kasalukuyang isinasagip. Puntahan na natin siya agad. tara. Delikado ngayon ang operasyon ng pasyente. Kailangan pong pumirma sa kasulatan ng pahintulot sa operasyon. Ano ang ibig sabihin yan? Dati nang nagpa-bypass surgery ang pasyente, may tiyak na panganib, kaya kailangan ng pirma. Hindi ako pipirma. Sobrang seryoso na ang sitwasyon ngayon. Paano kung mamatay siya sa mesa ng operasyon, sino ang mananagot doon? Maliban na lang kung si Yun Shiju ang pumunta. Sa iba, hindi ako nagtitiwala. Kung tumanggi kayong pumirma, mapipilitan akong ilipat ang pasyente sa ICU. Ikaw, bakit mo ako tinititigan ng ganyan? Wala akong kinalaman dyan. Hayop, nagawa mo pang saktan pati ako. Talagang suwail ka. Magaan pa ang pagkakasunto ko sa'yo. Kapag may nangyari kay Lolo ngayong araw, hinding-hindi kita patatawarin. Akala mo ba na ang mga ginawa mong maruruming bagay ay wala akong ebidensya? Sheng, unahin mong tingnan ang kalagayan ni lolo. Malandi, ako... Mukhang hindi ka talaga takot mamatay. Alam mo ba kung anong klaseng tao ang pinakakinaiinisan ko? Kung may mangyaring masama sa matanda ngayon, sisiguraduhin kong pagsisisihan mo ito. Ikaw, Yun si, hindi mo karapatang mangialam sa mga bagay ng pamilya Kin. Paano mo nagawang saktan ang aking babae? Alam mo ba ang paggalang sa nakatatanda? Ano siya? Nakikialam sa kasal ng iba, umaakyat sa posisyon bilang third party. Dito sa akin, wala siyang halaga kahit damo. Kim Rong-sheng, mukhang hindi ka pa rin nagbabago. Sa tingin mo ba sa pamamagitan ng pagpilit sa lolo, mapapasaiyo na ang pamilya Kin? Asheng, ako ang tatay mo. Papayagan mo ba siyang magsalita sa akin ng ganyan? Nakita ko lang na ikaw ang naunang hindi gumalang sa kanya. Minsan ko lang sasabihin ito. Siya, si Yonshi, ay ang aking asawa. Balak mo bang magrebelde? Ikaw. Naging responsableng ama ka ba? Sabi nila, ang tigre ay hindi kumakain ng sarili nitong anak. Pag-isipan mong mabuti ang mga ginawa mo sa akin sa mga nakaraang taon. Ikaw. Pinakasalan mo ang aming pamilya Kin na may masamang hangarin para lang kami mag-away-away? Dati pa lang, hindi ako pumayag na pakasalan mo si Asheng. Isang babaeng walang pinag-aralan tulad mo, umaasa ka ba kay Asheng para protektahan ka habang buhay? Ngayon nakita mo nagising na si Asheng at nasira ang plano mo, kaya ka na ngayon ay desperado. Anong klaseng tao? Asheng, papayagan mo ba ang ganyang babae na insultuhin ako? Ako ang tatay mo. Sa loob ng maraming taon na nakahiga ka sa hospital bed, maingat akong naghanap ng mag-aalaga sa iyo. Hindi ko hinahangad ang iyong pasasalamat, pero hindi mo rin dapat payagan ng isang estranghero na atakihin ako, di ba? Mangahas ka bang manumpa na walang kinalaman ang sakit niya sa iyo? Anong ibig mong sabihin? Matagal ko nang sinabi sa iyo,
Dapat ay mag-ingat ka sa iyong mga ginagawa. Ngunit hindi ka nakinig, kaya Kapag hindi ako masaya, magbabayad ka ng kapalit. Ano ang gusto mong gawin? Dapat mong malaman, nahihirapan si Asheng sa ginagawa mo. Asheng, para rin sa iyo ang ama mo. Kahit ano paman, hindi rin dapat ganoon ang pakikipag-usap ni Yunshi sa ama mo. Kaya pala ikaw ang kinuhang kabit ni Chin Rongjeng. Hindi naman kagandahan, pero ang galing mong mag-akusa. Dahil sinabi ninyong hindi ako kin family member. Kung gayon, linawin na natin ang lahat. Huwag mong akalain na, ang mga ginawa ninyo sa likod ko ay hindi ko alam. Pinipigilan ninyo ang Yun Corporation. Alam mo ba, pwede kitang ikulong ng matagal. Asheng, naririnig mo ba ang sinasabi niya? Ang babaeng walang modo ay hindi nararapat sa pamilyang Kin. Ayoko nang ulitin ang sinabi ko. Asheng, talaga bang dahil sa babaeng ito, ay tuluyan kang makikipag-away sa ama mo? Hindi ba iyon ang gusto ninyo? Patayin ako? Para ang inyong illegitimate child ay magmana ng lahat ng sa pamilyang Kin, hindi ba? Magpustahan tayo ngayon. Sa loob ng 5 minuto, ang shares ng L Group na hawak ni Kin Rongjeng ay magsisimulang bumaba. Ikaw, Nagkaroon ng malaking kaguluhan sa L Group ni Young Master Kin. Itutuloy pa rin ba natin ang ating dating plano? Siyempre itutuloy dahil gusto ito ng aking asawa. Hayaan na natin siyang magsaya. Lahat ng shares ng L Group, ibenta lahat. Opo. Boss Kin, bumaba ng malaki ang shares ng ating kumpanya. Kung patuloy pa itong bababa, malulugi ang kumpanya. ano? Yunshi? Sino ka ba talaga? Paano mo nagawang manipulahin ang presyo ng stock? Alam mo bang sa ginagawa mo, para kang naglalaro ng apoy? Kung ngayon ka magmamakaawa sa akin, pwede ko pa itong pag-isipan at palampasin ka. Kung hindi, mawawalan ka ng lahat ng iyong ari-arian. Ikaw, Dati, sa totoo lang, ang problema ninyo, hindi ko gustong makialam. Pero kayong dalawa, ang kayabangan ninyo, hindi ko gusto. Sa ginagawa ko ngayon, ang masakit ba para sa iyo? Hindi. Ikaw ang bahala sa L Group. Ako ang bahala sa pag-aagaw ng stock. Kin Rongjeng, kahit ang sarili mong anak ay hindi mo pinalampas, tao ka pa ba? tigilan mo ang paninirang puri. Sa mga bagay na walang ebidensya, tigilan mo ang walang kapararakan. Ako ang kanyang ama. Paano ko magagawang saktan ang sarili kong anak? Ikaw naman, simula nang dumating ka sa pamilya Kin, gaano karaming problema ang idinulot mo sa amin. Ngayon, sisisihin mo na naman ba ang relasyon naming Duguan ang buong katawan mo, kailangan pa ba kitang isplatan? Noon, sinira mo ang buhay ng nanay ni Asheng kaya siya tumalon. Ngayon naman, sinisira mo si Asheng. Ano ang pinagkaiba mo sa hayop? Kin Rongjeng, ngayon wala kang pera, sayang ba ang lahat ng pinaghirapan mo sa loob ng maraming taon? Para sa panlilin lang mo. Ikaw. Zheng, anong nangyari sa'yo? Anong nangyari? Doktor? 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 Hindi na nararapat si Kin Rongjeng para maging direktor ng Kin. Kung gayon, ikaw na ang manguna. Ang kumpanyang ito ang pinaghirapan ng lolo, hindi natin ito hahayaang masira sa kamay ni Kin Rongjeng. Susundin ko po kayo. Lolo? Magpahinga lang po kayo ng maayos. Ang mga bagay-bagay sa kumpanya, ipaubayan nyo na po sa akin. Ngayon, inihahayag ko, lahat ng aking hawak na shares, ililipat na ng buo sa pangalan ni Qin Yisheng. Mula ngayon, lahat ng gawain ng kumpanya, ipapasa na sa kanya ang buong responsibilidad. Hindi ako sumasang-ayon. Ang desisyon ko, hindi ka ba susunod? Abogado Song, pakisuyo. Opo, Guro. Masamang balita, binibining Jinang, pumunta si Mr. Qin sa ospital at nagdulot ng gulo. Hindi kinaya ng katawan ng guro at muling nawalan ng malay. Ano? Ling Air, sabihan mo si Uyang na dalhin agad ang team. Hindi na pwedeng ipagpaliban ang kondisyon ng katawan ng guro. Kung ipagpapaliban pa ito, pahihirapan lang ang operasyon. Gaano kalaki ang tiwala ninyo? Ngayon ay 40% lang, ngunit kung si Yun Shijiu ang gagawa ng operasyon, aabot sa 70% ang tagumpay ng operasyon. Kaya nga, bilisan mo at kontakin si Yun Shijiu. Maliban kung siya ang dumating, kung hindi ako papayag sa operasyon. Pero Jikin, tama na.
Kaya balak mong tanggihan na operahan si Lolo? Ang kondisyon ng katawan ng guro, hindi na pwedeng guluhin. Paano kung pumalya ang operasyon? Ang operasyon lamang na personal na ginawa ni Yun Shiju ang tatanggapin mo. Tama ba? Tama. Sa kanya lang ako may tiwala. Bukas, personal na darating si Yun Shiju sa lugar para suriin ang katawan ni Lolo. Nakatulog ako. Bakit ka nakatulog sa sofa? Madali kang sipunin yan, alam mo ba? Ngayon ka lang dumating? Oo. Nagkaroon ng kaunting problema sa kumpanya, mga panloob na bagay. Mas malala kaysa sa inaakala ko. Mahirap ba? Kung gayon, may maitutulong ba ako? Wala. Maliit na bagay lang ito, kaya kong hawakan. Sige, matulog ka na, maliligo ako. Sasagutin ko lang ang tawag. Ate si Oyang ay bumalik lang kahapon. Pupunta siya sa alas 11, sa ospital para hanapin ka. Sige. Binibining Yaya, masamang balita. May abiso mula sa ospital. Biglang inatake ang matandang Ginoo at dinala na sa operating room. Ano? Gaano pa katagal ang kailangan mo? Mga kalahating oras pa. Sige, hihintayin kita sa ospital. Ginoong Qin, hindi naman sa ayaw naming gawin para sa kanya, pero si Yun Shiju ay hindi pa rin natagpuan. Paano ba kayo magtrabaho? Hanggang ngayon, si Yun Shiju ay hindi pa rin natatagpuan. Kung may mangyaring masama sa aking ama, huwag na kayong magpatuloy sa ospital na ito. Ginoong Chin Rongzeng, rinig na rinig ko na ang boses mo mula pa sa malayo. Talaga bang nagmamadali ka o nag-aalala ka lang na sila ang ooperahan sa Lolo? Bakit ka nandito? Anong pakialam mo? Kailan ko ba sinabi na hindi ko papayagan na operahan ang matanda? Ang nakahiga doon ay ang aking ama. Ang kanyang katawan ay hindi na kayang makaranas ng hirap. Hahanapan ko siya ng may kakayahang tao na mag-oopera para mabawasan ang kanyang paghihirap. Anong masama doon? Huwag kang mag-alala. Si Yun Shiju ay tiyak na siya mismo ang mag-oopera sa Lolo. Sino ka ba sa tingin mo? Sinasabi mong makikita mo siya, makikita mo. Maghanda na kayo, parating na ang tauhan ni Yun Shiju. Bakit pa kayo nakatayo diyan? Sige na. Wala kaming karapatan na operahan siya. Sino ang nagsabing wala? Hindi ba ito ang ating direksyon? Pumasok ka agad, ipaayos ang mga kailangan sa operasyon. Maghanda na para sa operasyon ng pasyente ngayon. Sige. Misyon, pwede na kayong pumasok at maghanda. Sinabi ko na, si Yun Shiju mismo ang magsasagawa ng operasyon sa Lolo. Kumusta? Mabilis ba ang sampal? Ang bill, dahan-dahan nating ayusin. Direksyon. Paano makakapasok si Yunsi sa operating room? Ano ang alam niya? Kung mangyari ang anuman sa aking ama, kaya niyo bang panagutan ito? Hindi pa ba alam ni Ginoong Qin? Si Misyon ay si Yun Shiju. Ngayon, siya mismo ang magsasagawa ng operasyon kay Lolo. Tiyak na magiging matagumpay ang operasyon. Kaya, hindi na kailangang mag-alala. Mrs., kumusta na? Huwag kang mag-alala, maayos ang Lolo. Matagumpay ang operasyon, kailangan lang niya magpahinga ng maayos. Salamat sa iyong pagod. Umuwi na tayo. Hija, ang pagpapakasal mo sa aming pamilya ay isang pagpapala para kay Asyeng. Noong una, akala ko nagising si Asyeng dahil sa isang kasal na magbibigay swerte. Hindi ko inaasahan na lahat ng ito ay dahil sa iyo. Lolo, malakas ang inyong katawan. Magpahinga na lang po kayo nitong mga panahong ito. Ako na matanda ay walang kakayahang gabayan ng aking anak. Lolo, may ilang bagay na hindi nararapat para sa akin na sabihin. Pero ayaw kong itago ang mga salita sa aking puso. Sana ay hindi kayo magalit sa sasabihin ko. Si Chin Rongzeng, sa pagkakataong ito,
Talagang labis ang ginawa niya. Napagsabihan ko na siya. Lolo, sa panahong ito, ingatan ninyo ang inyong kalusugan. Sisiguraduhin kong si Qin Rongzeng ay hindi na makakabangon pa kailanman. Hindi maganda ang balita, Sir Qin. Ang pondo na ginarantiyahan mo ay hindi maaprubahan. Ang ating kumpanya ay nasa krisis sa pananalapi. Ngayon ay hindi na makapagbayad ng sahod. Maraming empleyado ang nagdemanda na sa atin sa Labor Department. Tama na. Ayusin mo ang meeting ko kay Mr. Huo pagkatapos ng 3 araw sa Yihes High. Titingnan ko nga sino ang may ganoong lakas na paulit-ulit na gumagawa nito sa akin. Ginoong Qin, sangkot ka sa malaking kaso ng pag-iwas sa buwis, korupsyon, at ilegal na pangangalap ng pondo. Sumama ka sa amin para sa investigasyon ngayon. May ebidensya kami laban sa iyo sa pagtatangka ng pagpatay. Sumama ka sa amin para sa investigasyon. Kayo? Sino kayo? Alam niyo ba kung sino ako? Wala akong pakialam kung sino ka. Basta lumabag ka sa batas, dapat kang makatanggap ng karapat-dapat na parusa. Tatay? Hindi ba ito ang iyong ginawa sa sarili mo? Ano ang ginagawa mo? Ano sa tingin mo? Yun si. Hindi totoo ang iniisip mo. Lahat ng ginawa ko ay para sa pamilyang Qin. Lahat ay para kay Asheng. Kaya, binigyan ng ama ang anak ng droga, kinuha ng ama ang kumpanya ng kanyang anak? Tigilan mo ang pagpapanggap na iyan. Nag-isip ako para sa sarili ko. Ano ngayon? Bukod sa pagbigay mo sa akin ng buhay, ano pa ang ibinigay mo sa akin? Para umakyat sa kapangyarihan, kaya mong patayin ang sarili mong anak. Mga bagay na walang ebidensya, tigilan mo ang pagsasabi ng kung ano-ano. Sa tingin mo kung wala akong ebidensya, tatayo ba ako dito para akusahan ka? Demonyo. Sa tingin ko talaga, hindi ka naniniwala hanggat hindi mo nakikita ang patay na katawan. Hindi ba curious ka kung may ebidensya ako? Kung gayon, ipapakita ko sa'yo, pero huwag kang magsisi. Qin Rongzeng, imulat mo ang iyong mga mata at tingnan ng mabuti. Ito ang record ng ipinagbabawal na gamot na binili mo sa maraming batch dati. Akala mo ba na kapag sinira mo ang mga ito, wala nang makakaalam? Ang ebidensya na kailangan mo? Huwag kang mag-alala. Mula ngayon, poprotektahan kita. Wala nang aapi sa iyo. Sige, kung poprotektahan ako ng asawa ko, masaya akong magiging sugar baby mo.